Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 3051. Kailangan nating iulat ang bagay na ito sa 5 marquises. Sinisikap ng Imperial Preceptor na pahinay ng kapangyarihan ng Cockley Mountain sa pamamagitan ng paggawa nito. Commander Green, sabihin mo. Sabi ng isang grupo ng mga tao. Malamig na sabi ni Owen, tama na. Huwag mo na itong banggitin muli. Dahil ang Imperial Preceptor ang nagbigay ng utos, bilang mga subordinate, kailangan nating sumunod sa mga utos. Sa sinabi nito, ikinaway ni Owen ang kanyang kamay at lumabas ng meeting room. Sa gilid ni Derek, pagkalabas niya ng meeting room, tumayo siya sa snow at humihit-hit ng sigarilyo. Nagbuga siya ng usok, sinulyapan ang nakapalibot na defensive power, at sinabing, hindi masama ang depensa ng Cockley Mountain. Sa hinaharap, dapat sundin ng Supernatural Bureau ang setup na ito. Oo, Deputy Commander Pascal, sagot ng isang subordinate. By the way, kamusta na? Tanong ni Derek. Ayon sa ulat ng impormante, pinasok ng Guardian na dalaga ang Cockley Mountain kasama ang ilang tao. Hinahanap sila ng mga taga Cockley Mountain kung saan-saan, pero parang wala pang palatandaan sa kanila, sagot ng nasasakupan. Napabuga si Derek, at nagdilim ang kanyang mga mata. Aniya, interesting. Ang babaeng tagapag-alaga ay isang mahalagang simbolo ng Cockley Mountain, ngunit napakaingat niya sa pagbabalik dito. Natatakot ako na ang Cockley Mountain ay mas komplikado kaysa sa naisip namin. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng nasasakupan. Nag-isip sandali si Derek, tumingin sa mga bundok na nababalutan ng nyebe sa di kalayuan, at sinabing, magpadala ka ng ilang tao para salubungin sila at protektahan sila. Gusto kong malaman kung sino ang nagtatangkang umatake sa kanila. Oo, sir. Bumalik sa tabi ni Philip. Sa sandaling ito, nakatawid sila ng ilang bundok na nababalutan ng nyebe, at sa panahong ito, sumiklab ang ilang maliliit na labanan. Nakabunggo sila ng ilang patrol team, ngunit madali silang nahawakan ni Philip at ng iba pa. Gayunpaman, ang ikinabahala ni Philip at ng iba pa ay ang lahat ng mga patrol team na nakatagpo nila ay gustong kunin ang tagapag-alaga na dalaga para sa kanilang sarili. Philip, feeling ko nagiging fishy na ang mga pangyayari. Sa ngayon, lahat ng mga taong nakilala natin ay parang hindi tama, malamig na sabi ni Fennel. Tumayo si Philip sa likod ng isang malaking bato at tumingin sa gawa ng tao na pangunahing lungsod na makikita na sa isang sulok sa di kalayuan. Nilinggan niya si John Ike at tinanong, sigurado ka bang mataas ang katayuan mo sa Cockley Mountain? Ang ngiti ni John Ike ay nawala na ngayon, at ang kanyang ekspresyon ay mas sarado. Itinaas niya ang kanyang pares ng malalaking mata na nawalan na ng buhay at sinabing, hindi ko alam. Tama iyon. Sa daan, lahat ng inakala ni John Ike na babawi sa kanya ay gustong patayin siya sa huli. Ang kanyang dalisay na puso ay dumanas ng matinding dagok. Biglang may narinig na malakas na hangin. Tumangala si Philip at ang iba pa at nakita nila ang tatlong sasakyang panghimpapawid na lumilipad sa kanilang mga ulo. Boom! 4 na matipunong lalaking nakasuot ng baluti ang nahulog mula sa langit, bawat isa ay 2 metro ang taas. Tumalon sila mula sa taas na 100 metro, lumapag sa harap ni Philip at ng iba pa, at bumuo ng 4 na malalim na hukay sa lupa. Nandito sila. Kabanata 3052. Matapos mapunta sa lupa ang 4 na matangkad at matipunong lalaki na ito, ang kanilang nagyayelong mga tingin ay tumama kay Philip at sa iba pa. Nang makita ang 4 na lalaki na biglang nahulog mula sa langit, naghanda si Philip at ang iba pa na makipaglaban. Iyon ay dahil hindi mababa ang lakas ng kabilang partido. Sila ay hindi bababa sa mga disipulo mula sa ika-6 na sona. Ang taong nangunguna ay may lakas pa ng ika-7 sona. Ang 4 na matipunong lalaki na ito ay nakasuot ng itim na baluti na bakal, at ang kanilang mga nakaumbok na kalamnan ay nalantad sa malamig na hangin. Lahat sila ay may hawak na mga sandata, at ang lalaking nangunguna ay may isang higanteng espada na nakalagay sa kanyang dibdib. Ang kanyang malungkot na mga mata ay dumaan kay Philip at sa iba pa bago siya tumingin kay John Ike at sinabi sa paos at mahinang boses, Guardian Maiden, sumama ka sa amin. Tumayo si John Ike sa likod ni Philip at ng iba pang may Beelzebub sa kanyang mga bisig. Sa pagpupumiglas at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, sa wakas ay umiling siya at sinabing, hindi na ako babalik sa iyo. Gusto ko silang sundan. Hawak ng pinuno ang isang malaking espada sa kanyang kamay. Kumunot ang noo niya, malamig na tumingin kay Philip at sa iba pa, at sinabi, kung ganoon, sasama rin kayong lahat sa amin. Pagkasabi niyon, winalis ng lalaki ang kanyang higanteng espada kay Philip at sa iba pa gamit ang malakas na bugzo ng hangin na pumukaw sa mga snowflake. Boom!
Ang kabilang partido ay nagsimulang kumilos. Taglay ang malakas na puwersa ng pagsabog sa kanyang mga binti, tumalon siya sa hangin, itinaas ang higanteng espada ng mataas sa hangin, at hinampas si Philip at ang iba pa. Kumunot ang noo ni Philip, itinaas ang kamay, at sinuntok ang Chimera Fist sa lalaking nasa ere. Bang! Isang pasabog na putok. Ang pulang naglalagablab na kamao ng Chimera ay bumangga sa higanteng espada ng matipunong lalaki at lumikha ng nakakatakot na energy vortex. Whoosh! Sa isang iglap, ang malakas na impact na ito ay yumanig sa lahat ng snow sa nakapalibot na mga puno. Kasabay nito, isang energy vortex ang kumalat sa paligid at nabuo ang isang malaking bilog sa nalalatagan ng nyebe na lupa. Napabalikwas ang matipunong lalaki sa himpapawid at tuloy-tuloy na lumapag. Isang malamig na tingin ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata at sinabi niyang, "Not bad. Hindi ko ine-expect na magkakaroon ka ng ganoong lakas." Nagdilim ang mukha ni Philip, at unti-unting nawala ang apoy sa kanyang kamao. Sinabi niya sa apat na lalaki at tinanong, "Kaninong mga tao kayo?" Ang pinuno ay iwinagayway ang higanteng espada sa kanyang kamay, at isang bilog ng enerhiya ng espada ang muling napukaw. Sinabi niya, ang isang patay na tao ay walang karapatang magtanong. Pagkatapos noon, tumabi siya at muling nag-charge. Ang higanteng espada sa kanyang kamay ay humampas kay Philip na may nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya at mapangwasak na kapangyarihan. Agad ding kumilos ang tatlo pang nasa likod niya, inatake si Fennel at ang iba pa. Sa isang iglap, ilang labanan ang sumiklab sa lugar na ito. Itinaas ni Philip ang kanyang kamay, at ang imprint ng gintong espada at ang pilak na ahas ay lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang snow sword na nabuo ng mga snowflake ang lumitaw sa kanyang kamay, at hinampas niya ng puting espada ang matipunong lalaki. Klang! Ang higanteng espada ay bumangga sa puting liwanag ng espada, at ang tunog ay kumalat ng ilang milya. Walang tigil ang offensiba ng matipunong lalaki. Gamit ang isang higanteng espada sa kanyang kamay, isang alon ng mga espada ang humampas kay Philip. Ang pagwagayway ng espadang ito na may napakalaking lakas ng espada ay nagpakilos sa mga snowflake sa lupa at sa kalangitan na parang avalanche na gustong lumunin si Philip. Nililigawan mo si kamatayan. Kabanata 3053. Galit na sigaw ng matipunong lalaki. Kumunat ang noo ni Philip at umatras. Kasabay nito, itinutok niya ang snow sword sa kanyang kamay sa langit, kung saan biglang lumitaw ang isang puting sword formation. Ang mga drifting snowflake ay nagyelo sa pagbuo ng espada at nagsanib sa mga snow sword. Sa mapanirang sword intent, ang mga espada ay tumusok sa hangin at sinaksak ang lalaki sa lupa na parang mga missile. Buzz! Sunod-sunod na sumabog ang puting snow sword energy sa pag-atake ng matipunong lalaki. Boom! Sa isang iglap, isang nakakatakot na energy vortex storm ang bumalot sa lugar na ito. Ang mga snowflake ay sumasayaw sa hangin, at ang malamig na hangin ay parang maliliit na kutsilyong tumatawa sa balat. Ang mga mata ni Philip ay puno ng mga snowflake, at hindi niya makita ang paligid. Nawala rin sa paningin niya ang matipunong lalaki. Tumayo si Philip sa lugar na may hawak na espada ng nyebe sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay naging abnormal na matalas habang hinahanap niya ang matipunong lalaki sa nyebe. Bang! Biglang nahulog mula sa itaas ng kanyang ulo ang isang figure na kasing lakas ng isang bundok na may higanteng espada. Ang higanteng espada ay naglaslas sa ulo ni Philip, gusto itong putulin. Ang mga mananalakay ng Cockley Mountain ay mamamatay. Ang galit na sigaw ng matipunong lalaki ay nalunod ng nyebe. Itinaas ni Philip ang kanyang kilay at nilaslas ang snow sword sa kanyang kamay sa langit. Isang espadang anino ng isang puting lotes na may nagngangalit na presyon ng enerhiya ang humampas patungo sa lalaking nahulog mula sa langit. Nang makita ito ng matipunong lalaki, nanlamig ang gilid ng kanyang mga mata, at biglang huminto ang kanyang figure sa hangin. Sa pamamagitan ng paggamit ng gravity ng higanteng espada, lumipad siya ng ilang metro at iniwasan ang puting lotus sword anino na pinakawalan ni Philip. Buzz! Ang puting lotus sword shadow ay namumulaklak sa kalangitan na may nagngangalit na bagyo ng sword energy at nilamon ang snow at hangin sa paligid. Agad na bumalik sa kaliwanagan ang langit. Malamig na tinitigan ni Philip ang matipunong lalaking nakatayo ng isang dosenang metro sa kanyang harapan. Tumingin din ang kabilang partido kay Philip at nakangising sinabi, "Ikaw ang pinakamalakas na kalaban na nakilala ko, ngunit wala kang pagkakataong mabuhay." Malamig na sumangot si Philip at sinabing, "Oh, really? Tingnan natin kung gaano kalakas ang mga tao sa Cockley Mountain." Hahaha. Itinusok ng matipunong lalaki ang higanteng espada sa kanyang kamay sa nyebe at malamig na sinabi, "Alam ko kung saan ka nanggaling, at marami akong narinig tungkol sa iyo. Maaaring mayroon kang isang natatanging katayuan sa labas ng mundo, ngunit ang lahat ay pareho sa Cockley Mountain. Walang makakagawa sa akin kung papatayin kita dito."
Ito ang batas ng kaligtasan ng buhay sa Cockley Mountain. Ang malalakas lang ang may karapatang magsalita. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip. Alam ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit kahit ganoon, gusto niyang patayin si Philip. Sino ang taong nasa likod niya? Nang makita ang naguguluhan na mukha ni Philip, malamig na ngumiti ang matipunong lalaki at sinabing, siguro nagtataka ka kung sino ang nasa likod ko at kung bakit siya matapang. Hindi nagsalita si Philip, ngunit sinabi ng kanyang mga mata ang lahat. Kinuyam ng matipunong lalaki ang kanyang mga kamao, binunot ang kanyang higanteng espada, at iwinagayway ang isang putok ng nagngangalit na enerhiya ng espada. Aniya, paano kung malaman mo? Magiging bangkay ka pa sa lupaing ito ng yelo. Nang marinig ito, tumawa si Philip at nagtanong, sigurado ka bang mapapatay mo ako? Nagtaas ng kilay ang matipunong lalaki at sinabing, nabasa ko na ang lahat ng istatistika ng labanan mo, at daan-daang beses ko na ring nakipaglaban ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban at mga nakakasakit na pamamaraan sa training room. Sa totoo lang, napakalakas mo. Pagkatapos ng ilang daang beses, 12-dosenang beses na lang kitang matalo. Pero kahit na ganoon, sa wakas nakahanap ako ng isang paraan para matalo ka sa bawat pagkakataon. Kabanata 3054. Nang marinig ang matipunong salita ng lalaki, unti-unting dumilim ang mukha ni Philip. Parang confident ang kabilang party. Siya nga pala, bago ka mamatay, gusto kong sabihin sa iyo na Reynold ang pangalan ko. Sana maalala mo ang pangalan ko. Ang matipunong lalaki ay nanunuya ng may mali siya, at napuno ang kanyang mga mata ng layuning pumatay. Boom! Biglang tumalon si Reynold, at ang higanteng espada sa kanyang kamay ay humampas kay Philip na may layunin ng espada na 10 beses na mas malakas kaysa dati. Tumalon pabalik si Philip, at pinutol ng malaking sword intent ang isang malaking crack kung saan siya nakatayo. Dumagundong. Ang bangin ay naputol, at ang malaking bato ay gumulong mula sa tuktok ng bundok na nagdulot ng pag-avalanche. Tumalikod si Reynold at muling hinampas si Philip. Ang isang taybak ay nagpapatag sa mga bundok at mga ilog. Umuungal si Reynold nang lumabas ang malakas na hangarin sa pagpatay mula sa kanyang higanteng espada. Ang mga mata ni Philip ay malamig, at ang kanyang mga talukap ay tumalon. Ang paraan ng pag-atake ng kabilang partido ay biglang naging napakalakas at puno ng explosive power. Mabilis na umiwas si Philip at sabay suntok. Isang naglalagablab na Chimera ang sumambulat at humampas kay Reynold. Gayunpaman, mukhang handa si Reynold. Sa sandaling nakita niya ang Chimera fist ni Philip, ibinaba niya ang kanyang katawan, at ang kanyang mga paa ay nakatapak sa lupa. Tumalon siya sa hangin sa itaas ng ulo ni Philip at nilaslas gamit ang kanyang higanteng espada. Lubos na tinatanaw ng iyong diskarte sa kamao ang mga pag-atake mula sa himpapawid. Napangisi si Reynold habang nahulog ang kanyang espada. Napakunot ang noo ni Philip sa gulat sa mukha. Wala na siyang oras para umiwas. Nag-cross arms siya sa harap niya habang may Chimera armor na lumabas sa mga braso niya. Klang! Ang higanteng espada ay nahulog sa Chimera armor sa mga braso ni Philip. Sumabog ang apoy at napaatras si Philip ng 12-dosenang metro, na nag-iwan ng mahabang imprint sa snow. Anong mabilis na pag-atake? Pinatatag ni Philip ang kanyang katawan, at nanlamig ang kanyang mga mata habang matamang nakatitig kay Reynold na bitbit ang higanteng espada sa kanyang harapan. Alam talaga ng kabilang partido ang kanyang mga paraan ng pag-atake tulad ng likod ng kanyang kamay. Tumigil ka sa pagpupumiglas. Alam ko ng eksakto kung ano ang iyong mga susunod na pag-atake at kung paano haharapin ang mga ito, sabi ni Reynold na may panunuya, na tila tiwala sa kanyang panalo. Nanlamig ang mga mata ni Philip, pagkatapos ay napaawang ang kanyang bibig sa isang panunuya. Sabi niya, sigurado ka bang matatalo mo ako? Nang marinig iyon, nanlamig ang mga mata ni Reynold, at mas naging matalas ang aura sa kanyang katawan. Sinabi niya, dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Sa sinabi nito, muling sumalakay si Reynold, at mabilis na nagbago ang mga paraan ng pag-atake ng higanteng espada. Pagkatapos nito, tila inaabangan ng kabilang partido ang bawat pag-atake ni Philip at naiwasan niya ang lahat ng kanyang mga galaw habang isinasagawa rin ang susunod na pag-atake. Si Philip ay nabugbog at mabilis na nahulog sa isang walang kibo. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng kalahating oras, at ang buong bangin ay binasag ni na Philip at Reynold. Boom! Pinalis ni Reynold at pinalipad si Philip. Nontog siya sa pader na bato. Bang! Nabasag at sumabog ang batong pader. Ang mga braso at ulo ni Philip ay nakalaylay, at ang kanyang mga braso at noo ay puno ng dugo. Kabanata 3055. Nakatayo si Reynold sa di kalayuan, ang higanteng espada ay humihila ng mahabang marka sa nyebe. Tumingin siya kay Philip na natatakpan ng mga sugat at sinabing, Young Patriarch Clark, gaya ng sinabi ko, nahanap ko na ang paraan para talunin ka.
Walang saysay ang iyong mga walang kwentang pakikibaka. Sa mata ko, patay ka na. Ang tanging dahilan kung bakit kita inaaway ay para i-verify ang paraan na nakita ko. Sa sinabi nito, nakatayo na si Reynold wala pang 2 metro ang layo kay Philip. Itinaas niya ang higanteng espada sa kanyang kamay at sinabing, hayaan mong kunin ko ang iyong ulo ngayon. Whoosh! Sa bugzo ng hangin, ang higanteng espada ay tumama sa ulo ni Philip. Klang! Gayunpaman, biglang, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Isang kamay na puno ng dugo ang humawak sa talon ng espada ni Reynold. Nagulat si Reynold sa nakitang ito. Sumimangot siya at malamig na sinabi, gusto mo pa bang lumaban? Ibinaba ang ulo ni Philip habang nakataas ang isang kamay sa tenga, mahigpit na nakahawak sa talon ng higanteng espada. Sinabi niya sa mahinang boses, alam mo nang mabuti ang mga paraan ng pag-atake ko, ngunit paano ang mga paraan ng pag-atake nito? Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Reynold, puno ng pagtataka ang mga mata. Sabi niya, sino? Pagkatapos, sa gulat ni Reynold, nag-apoy ang palad ni Philip na mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan. Sa isang segundo, si Philip ay natabunan ng apoy. Boom! Ang nagngangalit na kapangyarihan ng apoy ay bumuo ng isang malaking ball ang apoy na sumabog kay Reynold daan-daang metro ang layo. Puno ng takot ang mukha ni Reynold habang namumungay ang mga mata kay Philip na nababalot ng apoy. Hindi, para maging tumpak, naging humanoid kay Mira si Philip. Ang marka ng flame kay Mira ay nasilaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang apoy sa kanyang ulo ay mas mukhang isang Chimera head, at ang apoy sa kanyang mga paa ay naglalaman ng mga pagbabago-bago ng enerhiya na tumitibok ng puso. Boom! Biglang nag-transform si Philip sa isang bahid ng pula sa mga mata ni Reynold na dumiretso sa kanya. Bang! Isang suntok ang sumabog kay Reynold. Hinarang ni Reynold ang pag-atake gamit ang higanteng espada sa kanyang kamay sa isang iglap. Klang! Pinasabog ng suntok ang higanteng espada ng malakas na kalansing at pinalipad ang tao at espada ng 12-dosenang metro ang layo. Sizzle! Ang higanteng espada ay agad na naging pula at napakainit kaya kinailangan ni Reynold na bumitaw. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, dumating ang flying kick ni Philip. Ang flying kick na ito, na may matalim na sipol sa hangin, ay umuungal na parang kay Mira. Boom! Hindi na makatiis si Reynold. Siya ay sinipa, lumipad palabas ng 12-dosenang metro, at nontog sa isang batong pader ng malakas. Nabasag at nabasag ang batong pader. Whoosh! Itinaas ni Philip ang kanyang kamay at binaril ang 2 lubid ng apoy mula sa kanyang mga braso, na bumunot sa 2 puno sa malapit. Pagkatapos ay binasag niya ang mga ito ng malakas kay Reynold. Galit na galit si Reynold at umungol. Sumabog ang kanyang mga kamao sa nangingibabaw na enerhiya habang pinagsusuntok niya ang 2 paparating na puno. Gayunpaman, swoosh! Isang nag-aapoy na Chimera na lalaki ang umikot pababa mula sa langit na may mga alon ng apoy at hinampe si Reynold sa lupa. Tumangala si Reynold sa langit na puno ng apoy na tila isang fire phoenix na pumailan lang sa ere. Ang ganda ng view. Boom! Walang oras na makapag-react si Reynold bago siya nilamon ng langit na puno ng apoy. Sa isang iglap, nagngangalit ang dagat ng apoy, at kumalat ang presyon sa paligid. Pagtingin sa ibaba mula sa isang mataas na lugar, ang buong lugar ay puno ng apoy na parang namumulaklak na apoy na lotes. Matapos mawala ang apoy, isang sunog na figure ang umungal sa kalangitan. Biglang lumitaw ang mga berdeng linya sa kanyang balat. Boom! Sa isang iglap, triple ang laki ng katawan ni Reynold. Para siyang nagngangalit na itim na oso na umuungal at inilalantad ang mga pangil kay Philip. Kabanata 3056. Si Reynold ay biglang naging isang nagngangalit na itim na init na hindi inaasahan ni Philip. Nakatayo siya sa kinatatayuan, lahat na babalot ng apoy. Ang kanyang mga pulang mata ay may kaina-hinalang tumitig sa itim na oso na kumakaway sa malalaking kuko nito at lumalapit sa kanya. Bang! Isang claw swiped out at nagpadala Philip lumipad. Itinumba niya ang ilang malalaking puno bago siya nakatatag. Ang itim na oso ay umungal sa lakas ng kidlat na bumubulusok mula sa bibig nito kay Philip. Kaluskos. Ang kapangyarihan nitong itim na kidlat na pumuno sa kalangitan ay bumalot kay Philip na parang talo ng mga lambat ng kidlat. Si Philip ay nasa anyo ng isang humanoid kay Mira sa sandaling ito. Pagharap sa kidlat na lambat na ito, naghagis siya ng ilang suntok at nagpasabog ng isang butas. Mabilis siyang tumalon mula sa lambat ng kidlat, puno ng galit ang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay, na naging libu-libong nagliliyab na anino ng kamao. Umulan sila ng suntok na sumabog sa malaking itim na oso. Dumagundong. Maraming nagliliyab na anino ng kamao ang bumalot sa itim na oso sa isang iglap. Dagandong. Napuno ng mga dagandong ang hangin. Ang itim na oso ay may matigas na balat at nakatiis sa mga pag-atake.
Nakasalampak ang apat na paa, galit nitong ibinaba ang mga pangil at sumugod kay Philip. Itinaas ni Philip ang kanyang kamay, at ang kanyang mga kamao ay bumangga sa harap ng mga paa ng itim na oso. Nakipagbuno sila sa isa't isa. Sa isang iglap, nag-away ang dalawa ng may matinding puwersa. Ang itim na oso ay umungal at napaatras si Philip sa kanyang malupit na puwersa mag-isa. Ang apoy sa katawan ni Philip ay tumataas sa sandaling ito, at siya ay nagpapuwersa. Mabilis niyang itinulak ang malaking itim na oso at nagsimulang tumakbo bago niya hinawakan ang forelimbs ng oso at itinapon ito. Boom! Ang malaking itim na oso na ito ay bumangga sa pader ng bundok at naging sanhi ng pagyanig ng buong bundok na nababalutan ng nyebe. Nang makita ang matinding labanan dito, mas uminit ang ilang labanan sa malayo. Nang dumausdos pababa si Reynolds mula sa pader ng bundok, agad na bumalik sa normal ang kanyang anyo, at nagkalat ang mga sugat sa kanyang katawan. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Philip na nababalot ng apoy sa di kalayuan. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, sinulyapan ang kanyang mga kaibigan na nakikipaglaban sa malayo, at agad na gumawa ng desisyon. Bumalik siya sa pag-atres at sumigaw, umalis. Sa isang iglap, lumakas ang hangin. Sabay-sabay na umatras ang apat na matipunong lalaki. Tumayo si Philip sa tuktok ng bundok at tumingin kay Reynolds habang tumatakbo sila. Unti-unting humupa ang apoy sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang tunay na katawan. Pumalakpak. Nang hina ang mga tuhod ni Philip, at lumuhad siya sa nyebe, hingal na hingal. Mabilis na sumugod si Fennel at ang iba pa. Nang makita ang kasalukuyang kalagayan ni Philip, nabalisa ang lahat. Kamusta ka na? Nag-aalalang tanong ni Fennel. Umiling si Philip, humiga sa likod, napabuntong hininga, at sinabing, kailangan ko lang ng ilang minuto. Makalipas ang kalahating araw, dumilim ang langit. Si Philip at ang iba ay nakapagpahinga ng sapat. Naglakbay pa sila ng ilang kilometro bago nakahanap ng pwesto para mag-camping. Sa gabi, naging unpredictable ang lagay ng panahon sa Cockley Mountain. Ang snow at hangin ay naging mas nakakatakot sa gabi. Sa labas ng tolda, umuungol ang hangin, at maririnig ang paminsan-minsang mababang dagandong ng mga hayop. Sina Philip at Fennel ay nagbahagi ng isang tolda, habang ang 17 at John Ike ay nagbahagi ng isa pa. Ang natitirang mga miyembro ng Shadow Guards ay nagbahagi ng isang tolda. Nagsalita ng lahat sa pagbabantay sa gabi. Ano sa tingin mo ang mga nangyayari sa maghapon? Tanong ni Philip. Kabanata 3057. Kumunat ang noo ni Fennel at sinabing, mahirap sabihin. Sa mga puwersa sa Cockley Mountain, hindi ganoon kadaling magtalaga ng napakaraming eksperto ng sabay-sabay. At saka, ang target ng kabilang partido ay kayo ni John Ike. Wala kang kontak sa Cockley Mountain, kaya hindi makatuwiran para sa napakaraming tao na susundan ka. Kahit meron, dapat yung kakaunti lang. Alin? Tanong ni Philip. Una, yung Lovelace family. Alam nilang nandito ka at gusto kang patayin, pero hindi iyon tumutugma sa mensaheng iniwan sa iyo ni Win kanina. Sa palagay ko ay hindi ka gustong patayin ng pamilya Lovelace ngunit gamitin ka sa halip na makamit ang kanilang mga lihim na motibo. Pangalawa, ang mga taga-Nonagon. May sama ng loob ka kay Cooper Berry, kaya mas malaki ang intensyon niyang patayin ka. Pangatlo, hindi natuloy si Fennel ngunit nakasimangot. Nagdilim ang mukha ni Philip at sinabing, sino ang pangatlo? Ani Fennel, ito ang huling bagay na gusto ko. May gustong patayin ka sa Cockley Mountain. Kung ganoon nga ang kaso, nangangahulugan ito na may nakipagtulungan na sa kalaban sa Cockley Mountain, o ang mga nakatago sa dilim ay maaaring hindi kauri natin. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip. Ibinahagi niya ang parehong kaisipan. Kung iyon talaga ang kaso, ang mga bagay ay magiging mas nakakalito. Iyon ay dahil nangangahulugan ito na may mga dayuhang kaaway sa loob ng Cockley Mountain, o mayroong isang kaaway na maaaring kapareho ni Fitzgerald Hale, mula sa kabilang baybayin. Ang huli ay ang huling bagay na gustong makita ni Philip. Kung ang huling posibilidad ay ang kaso, ang problemang ito ay magiging malaki. Nangangahulugan ito na higit pang mga pag-iral mula sa kabilang baybayin ang nagtatago sa mundong ito, na nagpaplano ng ilang tukana na sapat na upang magdulot ng kalituhan sa sangkatauhan. Naisip ko rin ito, pero, ano sa tingin mo ang mga pagkakataon? Nagdilim ang mga mata ni Philip. Umiling si Fennel at sinabing, hindi ko masasabing sigurado, ngunit hindi imposible ang sitwasyong ito. Sa Fitzgerald Hale bilang isang halimbawa, ang posibilidad ng iba pang pag-iral mula sa kabilang baybayin sa mundong ito ay tumaas ng husto. Makukumpirma lamang namin ang aming mga haka-haka kapag pumasok kami sa pangunahing lungsod. Tumango si Philip. Kinabukasan, tinawid ni Philip at ng kanyang grupo ang malalawak na bundok na nababalutan ng nyebe at sa wakas ay nakarating sa pangunahing lungsod. Sa labas ng pangunahing gate ng lungsod, naghihintay na sa kanila si Commander Green at ang 5 Marquis.
Nang sa wakas ay lumitaw si Philip at ang iba pa, ngumiti ang limang Marquis at sinabing, isang araw na kaming naghihintay. Lumapit si Philip at sinabing, mga ginoo, nagkita tayong muli. Ngumiti ang limang Marquis at sinabing, pakiusap, huwag mo nang gawin ang mga formalidad, young Patriarch Clark. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin sila kay John Ike sa likod ni Philip at sinabing, masyado kang walang ingat. Ang iyong biglaang pag-alis ay halos nagdulot ng sakuna. Alam mo ba yon? Mukhang naagrabyado si John Ike, humakbang pasulong, at sinabing, mga lolo, nakabalik na ako ngayon, hindi ba? Ang limang Marquis ay tumingin kay John Ike nang may paghanga at sinabi kay Philip at sa iba pa, sumunod ka sa amin sa lungsod. Ligtas ka dito. Ngumiti si Philip at sumulyap kay Fennel. Natarante siya. Akala niya ay napakahirap na pumasok sa lungsod, ngunit ngayon ay tila naghihintay sa kanila ang limang Marquis. Umiling si Fennel, na nagpapahiwatig kay Philip na huwag alertuhan ang kaaway. Hindi nagtagal, pumasok sila sa lungsod. Ang pangunahing lungsod ng Cockley Mountain ay hindi ganoon kalaki, na may ilang mga opisina at pasilidad lamang. Mayroong ilang mga gwardya na nakatalaga sa malapit, at ilang mga advanced na sandata sa labanan. Mayroong 12-dosenang mga pasilidad ng gusali, restaurant at bistro, at ilang mga recreational facility na maaaring ituring na kumpleto. Matapos dalhin ng limang Marquises si Philip at ang iba pa sa pangunahing lungsod, walang binanggit sa mga naunang pagtatangka ng pagpatay na parang hindi nila alam ang tungkol dito. Sinundan nila ang limang Marquis at pinanood ang pagpasok ni John Ike sa isang gusali ng opisina. Philip, hahanapin kita sa loob ng ilang araw, walang gana na kumaway si John Ike kay Philip at sa iba pa bago siya tumalikod at sumunod sa mga tauhan na pumasok. Sa pintuan, bukod kay Philip at sa iba pa, tanging si Owen Green at ilan sa kanyang mga bantay ang naiwan. Nakaalis na ang limang Marquis. Kung tutuusin, may mas importante pa silang gagawin kaysa libangin si Philip. Young Patriarch Clark, inayos na namin ang iyong tuluyan. Please come with me, nakangiting sabi ni Owen. Tumango si Philip at sinundan si Owen sa malapit na training camp. Bago pumasok, naramdaman nila ang pagwawalang bahala at pagpatay sa lahat ng nasa training camp na ito. Kabanata 3058. Tumingin si Philip at ang iba pa at nalaman nilang karamihan sa mga tao sa training camp ay mga disipulo. Nakasulat sa kanilang mga mukha ang pagmamataas at paghamak. Naramdaman din ni Philip ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan mula sa kanila. Ang mga disipulo ng Cockley Mountain sa training camp na ito ay hindi simple. Ang mamamatay tao at mabangis na aura na lumalabas sa kanila ay parang ngayon lang sila nakaranas ng madugong labanan. Ang pinakamahinang tao ay may lakas ng ika-4 na sona. Si Philip at ang iba ay sumunod kay Owen sa loob. Nang makita si Owen, bahagyang yumuko ang mga alagad at binati siya. Tumango lang si Owen habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Inakay niya si Philip at ang iba pa sa loob. Nang dumaan sila sa training ground ng training camp, ipinakilala ni Owen habang naglalakad siya, ito ang mga disipulong may rotational duty sa Stargate. Lahat sila ay matapang at mahusay sa pakikipaglaban, ngunit tulad ng makikita mo, ayaw nilang pumayag sa sinuman. Umaasa ako na mas makakausap ninyo sila sa hinaharap. Kumunat ang noo ni Philip ngunit sinabi niya bilang tugon, salamat, Commander Green. Lumingon si Owen, kuminto, tumingin kay Philip, at ngumisi. Itinuro niya ang isang maliit na gusali sa tabi niya at sinabing, Young Patriarch Clark, dito ka natitira mula ngayon. Ito ay Cockley Mountain, at ang mga kondisyon ay hindi maikukumpara sa labas ng mundo, kaya sana ay mapag-isipan mo iyon. Kung hindi ka sanay sa mga kondisyon ng pamumuhay o kulang sa anumang mga panesto sa pamumuhay, mangyaring pumunta sa akin anumang oras. Nilinggan ni Philip ang kanyang ulo at tumingin sa katabi niyang gusali. Isa itong simpleng dormitoryo na kayang tumanggap ng 8 tao. Salamat, Commander Green, sabi ni Philip. Ngumiti si Owen, kumakbang pasulong, matamang tumingin kay Philip, at sinabing, Young Patriarch Clark, sana ay masusunod mo ang mga patakaran dito. Alam ko na mayroon kang espesyal na katayuan, at marahil walang sino mang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo sa labas ng mundo, ngunit narito, kahit isang maliit na gwardya ay may karapatang kumilos muna at mag-isip sa ibang pagkakataon. Kaya huwag mong hamanin ang mga batas ng Cockley Mountain at huwag makialam sa mga taong iyon ng walang dahilan. Kung magkakaroon ka ng anumang problema, huwag mag-atubiling lumapit sa akin at ako na ang bahala sa iyo. Salamat sa iyong paalala, Commander Green, ngumiti si Philip. Tumango si Owen at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, bigla siyang tumalikod at sinabi sa kanila, nag-cross ba kayo ng landas ni Reynold? Nang marinig ito, sumimangot si Philip at malamig na nagtanong, kilala mo ba si Reynold, Commander Green? Nakangiting sabi ni Owen, oo naman. Isa siyang battle maniac, pero hindi siya sa akin.
Kung nilapitan ka niya, I'd advise you to be careful. Pagkasabi nito ay umalis na si Owen. Nakatayo sila sa pintuan ng dormitoryo, at unti-unting nanlamig at madilim ang mga mata ni Philip. Ano sa tingin mo? Tanong ni Philip. Ang mga mata ni Fennel ay malamig at mahigpit, at sinabi niya, huwag kang gumawa ng kahit ano sa ngayon. Kara-rating lang namin, kaya mas mabuting magpaka-low profile. At saka, sa tingin ko marami na tayong nasaktan. Habang sinasabi niya ito, ang ilang mga alagad na nagbabantay sa Stargate ay nagmamayabang sa kanilang nakikita. Hey! Newbies! Balita ko natalo niyo si Reynold, totoo ba yon? Ang pinuno ay isang kalbo. Kahit dito sa Snowvyland, nakasinglet lang ang kabilang party na parang hindi siya tinatamaan ng lamig. Sinundan siya ng 4 na lalaki na malamig ang mukha. Kabanata 3059. Walang magawang umiling si Philip, sumulyap kay Fennel, at sinabing, ano sa palagay mo? Nagkibit balikat si Fennel at sinabing, nandito sila para sa iyo. Punta muna tayo sa mga kwarto natin. Pagkasabi noon ay tumalikod si Fennel at pumasok sa dormitoryo kasama sila 17 at ang iba pa. Nang makita ng kalbo ang tahasan nilang pagwawalang bahala sa kanila, sumimangot ang kalbo at malamig na sumigaw, anak, ang yabang mo, ha? May tanong ako sayo. Tumingin si Philip sa lalaki, itinaas ang kanyang kamay, ikinuyom ang kanyang kamao, kinamot ang kanyang leeg, at sinabing, kung gusto mong lumaban, sige lang. May iba pa akong gagawin. Damn it, masyado kang mayabang. Ito ang Cockley Mountain. How dare a newbie like you talk to Evan like this? Boys, tara na. Ipakita natin sa kanya kung sino ang namumuno dito. Sa sinabi nito, sinalakay ng 5 taong ito si Philip mula sa 5 magkakaibang direksyon. Isang suntok na may naglalagablab na kamao ang ibinato ng kalbo. Siya ay isang alagad na may katangiang apoy. Ang iba ay may katangiang yelo, katangiang hangin, at katangiang lupa ayon sa pagkakabanggit na may iba't ibang paraan ng pag-atake. Sa katunayan, kung ang mga ordinaryong tao ay kinubkob ng 5 sa kanila, tiyak na sila ay patay. Gayunpaman, kaharap nila si Philip. Philip shook kanyang ulo helplessly. Masasabi niya ang lakas ng 5 taong ito. Ang pinakamalakas na tao ay ang kalbong lalaki sa gitnang yugto ng ika-5 sona. Sa harap ng iba, medyo malakas siya. Gayunpaman, ngayon, lumipat si Philip. Nawala ang kanyang figure sa lugar, at nang muling lumitaw, nakatayo na siya sa likod ng kalbong Mark. Bang! Itinaas ni Philip ang braso at hinaampas ng siko ang likod ng kalbong lalaki. Boom! Sa isang iglap, ang kalbong lalaki ay itinapon sa lupa at bumuka ang isang malalim na hukay. Ibinaba siya sa isang galaw. Napatulala ang natitirang 4 sa eksenang ito. Ito ay masyadong mabilis. Walang nakitang malinaw kung paano kumilos si Philip, at natalo na si Evan. Napabuntong hininga sila, napalunok, at nagkatinginan. Gusto mo bang ituloy? Lumingon si Philip at malamig na tumingin sa kanila. Nagkatinginan sila, umungal, at sinugod si Philip sa kanilang mga ultimate killing moves. Crystal Spike, Earth Missile, Wind Blade, Water Cannon. Sa isang iglap, ang 4 na taong ito ay nagpakawala ng kanilang lakas at kapangyarihan ng mga panuntunan upang ilunsad ang pinakamabangis na pag-atake kay Philip. Gayunpaman, si Philip ay tumingin sa kanila nang walang pakialam, naikuyom ang kanyang mga kamao, tumapak sa lupa, at tumalon sa hangin. Boom! Sa isang suntok, isang kaimira ang pumailan lang sa hangin na may dagandong at pinalipad ang 4 na tao. Gamulong sila sa lupa, ang kanilang mga katawan ay nasunog na itim habang ang puting usok ay bumulwak mula sa kanilang mga bibig. Ginulo ang kanilang buhok. 4 na tao ang bumaba sa isang galaw. Ito ang kasalukuyang lakas ni Philip. Walang magawang umiling si Philip sa 5 tao sa lupa. Nakatagilid siyang tumingin sa mga lalaki sa di kalayuan na nanunood ng excitement na may lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa kalbong lalaki na nagpupumilit na umahan mula sa hukay at tinadyakan ang kanyang likod ng mabigat. Napaungol ang lalaki sa sakit. Sinabi sa akin ni Commander Green na huwag makipagkulitin sa iba, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ako gagawa ng aksyon. Sa susunod, ihanda mo na ang mga kabaong mo. Magwala ka. Galit na sigaw ni Philip. Agad na bumangon ang kalbo, pinandilatan ng mata si Philip na may hinanakit, at galit na sinabi, maghintay ka lang. Ang lugar na ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Isang araw, luluhod ka sa lupa at humingi ng awa. Kabanata 3060. Sa banta na iyon, tumakbo ang kalbo. Nagdilim ang ekspresyon ni Philip. Sinulyapan niya ang mga taong nanunood ng kasiyahan sa malayo at malamig na sumigaw, may gusto pa bang subukan? Ang mga taong iyon ay humirit, tumalikod, at nagpatuloy sa kanilang sariling negosyo. Saglit na tumayo si Philip bago tumalikod at pumasok sa dormitoryo. Si Fennel at ang iba ay nagpapahinga na sa mga kama, habang ang 17 ay nagpapakinas ng kanyang scimitar.
Paano ito? Tanong ni Fennel habang nakahiga sa kama habang nakayakap ang ulo. Umupo si Philip sa kanyang kama at sinabing, sinubukan ko sila. Ganyan sila. Sino sa tingin mo ang nagpadala sa kanila? Bumangon si Fennel at nagtanong. Saglit na nag-isip si Philip at sinabing, kakadating lang namin at wala talagang nasagasaan. Alinman sa gusto ni Commander Green na subukan ang ating lakas, o ang grupo ng mga taong nagtangkang pumatay sa atin kanina ay gustong magpakalat ng mga chismis ng kusa. Reynold ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Fennel na nakakunot ang noo. Bingo! Tumango si Philip, tumayo, at sinabi, naaalala mo pa ba ang lokasyon ng Stargate? Umiling si Fennel at sinabing, hindi naman. Noong una akong pumasok, natuklasan ko na ang lahat dito ay nagbago, kasama na ang lakas ng depensa at ang garrison point. Hindi ako lubos na sigurado kung mahahanap ko ang pasukan, ngunit maaari ko itong subukan. Nag-isip si Philip at sinabing, okay, subukan nating hanapin ang lokasyon ng Stargate ngayong gabi. Nagulat si Fennel at sinabing, baliw ka ba? Gusto mo bang hanapin ang lokasyon ng Stargate ng ganito lang? Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, I can't help feeling nakakaiba ang atmosphere dito. Gusto kong makarating sa ilalim nito. At saka, dahil sinadya ako ng Lovelace family sa Cockley Mountain, ang pakay nila ay lapitan ko ang Stargate. Kapag nagawa ko na, talagang magpapakita ang Lovelace family. Kumunat ang noo ni Fennel at sinabing, pero hindi ba medyo nagmamadali ka na gawin ito? Ni hindi natin naiintindihan ang pangunahing sitwasyon dito o ang paghahati ng puwersa. Kung malalaman nila, mahirap para sa amin na bigyang katwiran ang aming mga aksyon. Medyo halata rin ang paalala ni Commander Green. Binabalaan niya kami na huwag lumampas sa linya. Tumingin si Philip kay Fennel at sinabing, kung mayroon kang anumang alalahanin, hindi mo na kailangang pumunta. Kaya kung pumunta mag-isa, maaari mo akong iguhit ng mapa. Nagdilim ang mga mata ni Fennel sa sinabi niya, alam mo hindi ko iyon sinasadya. Kailangan nating planuhin itong mabuti. Napabuntong hininga si Philip at sinabing, wala na tayong maraming oras. Nang marinig ito, naisip ito ni Fennel at sinabing, sige, sasamahan kita mamayang gabi. Bumalik sa 5 Marquises. Sa sandaling ito, dinala nila si John Ike pabalik sa paligid ng Stargate. Napatingin si John Ike sa sinaunang at malalim na daanan na nababalot sa di-kalayuan at ang madilim na Stargate na tila umiral na mula pa noong unang panahon. Nagpout siya at sinabing, mga lolo, pwede pa ba akong lumabas at hanapin si Philip? Ngumiti si Marky Fulmore, hinimas-himas ang ulo ni John Ike, at sinabing, syempre, kaya mo. Sige na. Nang marinig ito ni John Ike, ngumiti siya at naglakad patungo sa Stargate. Kabanata 3061. Binuka ni John Ike ang kanyang mga braso, at ang kanyang katawan ay biglang kuminang na parang puting jade. Bumuhos ang maliwanag na liwanag sa itim na Stargate na hindi makita ang dulo nito. Para bang ang Stargate ay isang halimaw na nilalamon ang lahat, patuloy na nilalamon ang mahiwagang kapangyarihan ng mga panuntunan sa harap ni John Ike. Nagpatuloy ang prosesong ito ng ilang oras. Nanghina si John Ike, at namutla ang kanyang mga labi. Ikinaway ni Marky Fulmore ang kanyang kamay, inilabas si John Ike mula sa Stargate, at sinabi sa katulong sa likod niya, dalhin mo ang babaeng tagapag-alaga upang magpahinga. Si Marky Fulmore at ang iba ay tumingin sa Stargate na sa wakas ay kalmado at sinabing, ang kapayapaan ay naibalik sa wakas. Makalipas ang ilang araw at natatakot ako na hindi rin natin mapipigilan ang Stargate kung magsanib puwersa tayo. Ang isa pang Marky ay tumango at sinabing nakakunot ang noo, kinuha ng Panginoon si Juno Yero para aisil muli ang Stargate noon. Bakit ang Stargate ay nagpapakita pa rin ng mga abnormal na pagbabago-bago? Umiling si Marky Fulmore at sinabing, hindi ko rin alam. Baka sa araw na lang magbukas ang Stargate ay malalaman na lang natin. Hindi natin mapapabayaan ang ating pagbabantay. Dapat tayong maging handa sa lahat ng oras. Ang Imperial Preceptor ay nagpadala lamang ng isang mensahe na ang mga kandidato na papasok sa kabilang baybayin para sa pagsasanay ay pipiliin sa isang buwan. Nang marinig ito, napakunot ang noo ng 4 pang Marquis at sinabing, bakit kaagad? Hindi ba dapat makalipas ang isang taon? Walang magawang umiling si Marky Fulmore at nagpaliwanag, hindi ko rin alam. Mahuhulaan ko lang na maaaring may malalaking pagbabago sa kasalukuyang sitwasyon, at kailangan nating gumawa ng maagang paghahanda. Nako, noong mga panahong iyon, 15 lang sa 60 na pumunta ang nakabalik ng buhay. Bagamat umunlad ang lahat, marami rin ang naimpluwensyahan ng malademonyong katangian ng kabilang baybayin at nauwi sa pagtataksil sa amin, sabi ng isa pang Marky na may walang magawang tingin sa kanyang mga mata. Napangiti si Marky Fulmore at sinabing, hindi iyon isang bagay na kailangan nating alalahanin. Paghandaan mo na lang ang mangyayari sa isang buwan. Tumango naman ang ibang Marquises. Nga pala, ano ang gagawin mo sa Young Patriarch Clark?
Tanong ng isang Marquis. Sabi ni Marquis Fulmore, hayaan mo muna siya. Kung tutuusin, anak siya ng taong iyon at pamangkin ng ibang tao sa pangalan. At saka, nasa kamay niya rin ang Dragon Seal. Dapat tayong tumulong saan man natin makakaya. Kung hindi, mag-isa lang siya. Tahimik na tumango ang ilang tao. Sa gabi, naghanda na sina Philip at Fennel at lumabas ng dormitoryo. Gayunpaman, may nakita silang nakatayo sa open space na naka-cross arms. Whoosh! Inihagi sa kanila ng kabilang partido ang isang bagay na tila isang scroll, at ang kanyang boses ay lumutang sa hangin, sana makabalik kayong buhay. Pagkasabi niyon, nawala ang figurang ito sa mga mata ni Philip na parang buga ng usok. Kinuha ni Philip ang balumbon sa kanyang kamay at binuksan ito. Ito ay talagang isang mapa ng Cockley Mountain na may markang lokasyon ng Stargate. Sa tingin mo, gaano kapanipaniwala ang mapa na ito? Tanong ni Fennel. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, I don't think it's fake. May isang tao sa Cockley Mountain na apurahang gustong lumapit tayo sa Stargate. Ang ibig mo bang sabihin ay isang tao sa harap ng pamilya Lovelace? Kumunat ang noo ni Fennel. Tumango si Philip, iniligpit ang balumbon, at sinabing, tayo na. Hindi nagtagal, umalis sina Philip at Fennel sa training camp. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, isang lalaking naka-cape ang naglabas ng kanyang binocular sa di kalayuan, tumingin kina Philip at Fennel na naglalakad sa manyeb na kabundukan, at sinabing, sumunod ka sa kanila. Oo, sir. Habang nasa daan, sinundan nina Philip at Fennel ang mga coordinate na minarkahan sa mapa at mataktikang umiwas sa mga nagpapatrulyang gwardya, ilang larangan ng digmaan, at mga bitag. Walang aberya ang kanilang biyahe. Sa wakas, narating nila ang isang malaking kanya na may matatarik na bangin sa magkabilang gilid. Patuloy na umihip ang malalakas na hanging nyebe mula sa malalim na kanya na may nakakatakot at nakakapintig ng puso na sipol. Ang malamig na hangin sa balat ay mas masakit kaysa sa isang kutsilyo. Ito ang tanging daan upang makapasok sa Stargate, ang Death Canyon. Kabanata 3062. Ang Death Canyon ay minarkahan sa mapa bilang ang pinakamapanganib at mabigat na binabantayang lugar. Nakaistasyon ang mga mabigat na armadong gwardya sa pasukan ng Death Canyon. Maraming matataas na antas na mga disipulo ang nagbantay din sa malapit. Si Philip at Fennel ay nagtago sa maninyebe na kakahuyan sa isang tabi, nakatingin sa kadiliman sa di kalayuan sa mga nagpapatrulyang gwardya at sa malalaking searchlight. Talaga, walang buhay na tao ang maaaring pumasok. Sa dilim, ang mga gwardya ay nag-uusap at naninigarilyo. Kahit ang sigaw ng ibon ay hindi naririnig, tanging ang sipol ng malamig na hangin. Sinulyapan ni Philip si Fennel at nagtanong, sa tingin mo ba ay maaari kang pumasok? Nagkibit balikat si Fennel at sinabing, halos imposible. Tingnan mo, ang may mga higanteng palakol ay ang mga mandirigmang nagbabantay sa Death Canyon. Mukha silang medyo malakas, malamang na mga disipulo sa tuktok ng ika-6 na sona. Kapag nakipag-away kami sa kanila, siguradong magkakaroon ng malaking kaguluhan. Mahirap makapasok sa oras na iyon. Kumunat ang noo ni Philip at tumingin sa bakana ng Death Canyon kung saan naroon ang 4 na matatabang lalaki na may mga higanteng palakol sa kanilang likuran. Para silang quadruplets. At saka, hindi ko maiwasang maramdaman na nakita ko na yung lalaki na nagpapahinga sa armored vehicle kanina. Hindi siya mas mahina kaysa sa 4 na mataba, malamang na isang powerhouse sa ika-7 sona, nagpatuloy si Fennel sa pagsasalita at mabilis na sinuri ang mga kalapit na puwersa ng garrison. Sa wakas, pagkatapos ng kanyang pagsusuri, tila imposibleng dumaan maliban kung mayroon silang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin sa kanilang gilid. Bukod dito, kahit na makadaan sila, ang gulo na dulot nito ay magpapa-alerto sa puwersa ng Cockley Mountain. Napahiga si Philip sa lupa na kumikislap ang mga mata at sinabing, tara na. Nagulat na sabi ni Fennel, ayaw mo bang pumasok? Nakangiting sabi ni Philip, gusto ko lang tingnan ang lugar. Dahil hindi tayo makapasok, humanap tayo ng ibang paraan. Pagkatapos noon, bumalik sina Philip at Fennel sa training camp sa parehong ruta. Sa pintuan, nabangga nila si Marquis Fulmore. Mukhang kanina pa naghihintay si Marquis Fulmore. Nang makita silang dalawa na bumalik at nababalutan ng nyebe, ngumiti siya at sinabing, pumunta ka ba sa Stargate? Hindi ito itinago ni Philip at sinabing, tiningnan lang namin. Napangiti si Marquis Fulmore at sinabing, wala pa kayong lakas para pumasok ang dalawa. Ang sandatahang lakas ng Death Canyon ay sapat na upang labanan ang anumang powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin at sa ibaba. Nagkibit balikat si Philip at sinabing, I could tell it. Nagtataka ako kung ano ang nagdadala sa iyo dito sa oras na ito, Marquis Fulmore. Ngumiti si Marquis Fulmore at sinenyasan si Philip na tumabi sa kanya. Pagkatapos, tumangala siya sa madilim na bituing langit.
Sa Cockley Mountain, ang kalangitan ay hindi pangkaraniwang maaliwalas at ang mga bituin ay makikita. Kabanata 3063. Alam mo ba na ang iyong hitsura sa Cockley Mountain ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao? Tanong ni Marky Fulmore. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, alam ko. Napabuntong hininga si Marky Fulmore at sinabing, alam ko kung ano ang iniisip mo. Ang iyong kawalang ingat ay makakasira sa kabuoang plano. Ang Cockley Mountain ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang mga puwersa dito ay marami at komplikado, at lahat ay naglilingkod ng tapat sa kanilang Panginoon. Kung kumilos ka ng pabigla-bigla, malamang na masaktan mo ang ilang tao sa likod nila. Pagdating ng panahon, hindi ko sila mapipigilan kung may gusto silang gawin sa'yo. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, kahit isang malakas na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin tulad mo ay natatakot sa mga taong nasa dilim. Lumingon si Marky Fulmore, sinulyapan si Philip na may bakas ng paghanga sa gilid ng kanyang mga mata, at sinabing, sa maraming tao, ang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay halos maaring maghari sa isang bansa ng mag-isa. Ngunit sa Cockley Mountain, ang lakas ay hindi nangangahulugan ng lahat. Ang skimming at chess game sa likod nito, pati na rin ang masalimuot na puwersa, ay ang mga kadahilanan na naglilimite sa amin. Bagamat kalahating hakbang na tayo patungo sa kabilang baybayin, sa maraming pagkakataon, kailangan nating isaalang-alang ang sitwasyon at ang mga kahihinatnan bago tayo kumilos. Habang nakikinig si Philip, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Bigla siyang nagtanong, Marky Fulmore, nandito ka ba sa ganitong oras para lang sabihin sa akin na huwag akong kumilos ng mag-isa sa Cockley Mountain? Napangiti si Marky Fulmore at sinabing, nasabi ko na ang aking piraso. Ang pipiliin mong gawin ay nasa iyo. Gayon din, nakarinig ako ng ilang chismis tungkol kay Win Johnston. Hindi nagtagal, ang pamilya Lovelace ay nagayos ng isang grupo ng mga tao na pumasok sa Cockley Mountain, ngunit hindi namin alam kung nasaan sila ngayon. Maaaring nakalusot sila sa pangunahing lungsod o nakaistasyon sa labas ng Cockley Mountain. Kung kasama ba si Win sa mga taong ito, hindi ko alam. Nang marinig ito, napangiwi si Philip at sinabing, sigurado ka bang nakapasok na ang pamilya Lovelace sa Cockley Mountain? Tumango si Marky Fulmore at sinabing, oo. May kaugnayan sa iyo ang pagdating nila, kaya ayokong kumilos ka ng walang ingat dahil kapag may nangyaring hindi kailangan, hindi na kita maaalagaan. Bukod dito, tungkol kay Reynold, masasabi ko sa iyo nang may katiyakan na ang puwersa sa likod niya ay hindi ang pamilya Lovelace kundi ang Heavenly Court. Heavenly Court. Matigas ang mga mata ni Philip. Hindi niya napapansin ang pag-iral na ito. Napasok din ba ng mga puwersa ng Heavenly Court ang Cockley Mountain? Tanong ni Philip na medyo nagulat. Napabuntong hininga si Marky Fulmore, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at sinabing, ang kasaysayan ng Heavenly Court ay maaaring kapantay ng Cockley Mountain. Nakapasok pa nga ang mga puwersa nila sa Royal Palace noon, kaya hindi nakakagulat kung makikita mo sila sa Cockley Mountain. Sa puntong ito, lumingon si Marky Fulmore kay Philip at sinabing, kailangan mong tandaan na dito, walang mga kaibigan at walang kaaway, tanging mga interes. Ang bawat isa ay umiiral para sa mga benepisyo, maging ito para sa kanilang sarili o sa Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. Kailangan mong bantayan ang bawat hakbang mo. Tumango si Philip at sinabing, gusto ko lang hanapin ang kinaroroonan at mga pahiwatig ni Win. Bakit ka pumunta sa Stargate? Tanong ni Marky Fulmore. Sinabi ni Philip, gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa Stargate at upang malutas ang laro ng chess na tila laging nakapaligid sa akin. Tumango si Marky Fulmore at nakangiting sinabi, hindi pa hinog ang oras. Kapag oras na, makikita mo ang Stargate. Kailan? Tanong ni Philip. Tumangala si Marky Fulmore sa langit at nagsabi, pagkalipas ng isang buwan, darating ang oras. Sa panahong ito, gusto kong maging ganap kang handa. Makalipas ang isang buwan. Naguguluhan si Philip. Ipinaliwanag ni Marky Fulmore, ang Imperial Preceptor ay nag-issue ng isang paunawa. Makalipas ang isang buwan, 70 talento sa bansa ang magtitipon. Ang Stargate ay mapipilitang buksan at ipapadala namin sila sa kabilang baybayin para sa pagsasanay. Boom! Sumabog sa isip ni Philip ang pahayag na ito. Nais nilang pumili ng mga kandidato at ipadala sila sa kabilang baybayin para sa pagsasanay. Bakit? Tanong ni Philip. Umiling si Marky Fulmore at sinabing, hindi ko rin alam. Ayon sa naunang plano, ang pagpili ng talento ay dapat isakatuparan pagkalipas ng isang taon, ngunit ito ay naisulong isang taon ng mas maaga, at ang lahat ay ginagawa ng nagmamadali. Hindi ko maiwasang maramdaman na may malaking pagbabagong nangyayari, at tanging ang Imperial Preceptor, ang iyong ama, at ang iilang pinakamataas na kapangyarihang iyon ang nakakaalam tungkol sa pagbabagong ito. Kabanata 3064. Alam ng kanyang ama ang dahilan.
Philip ay solemn na bilang isang masamang premonition weld sa kanya. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari na ito ay nahuli sa kanya. Gusto talaga nilang pilitin na buksan ang Stargate at pumili ng mga talento na papasok sa kabilang baybayin para sa tinatawag na pagsasanay na ito. Marky Fulmore, nagsagawa ka na ba ng katulad na pagsasanay dati? Tanong ni Philip. Tumango si Marky Fulmore at sinabing, oo, ngunit nauwi ang lahat sa kabiguan. Walang nakaligtas sa mga nagsasanay na pumasok sa kabilang pampang. Gayunpaman, nagpumilit pa rin kaming gawin ito sa bawat oras. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay mauunawaan natin ang antas ng sibilisasyon at lakas ng mundong iyon at mas maihahanda natin ang ating sarili. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Philip at nagtanong, ang aking ama at ang iba pa, hindi pa ba sila nagsanay sa kabilang pampang? Umiling si Marky Fulmore at sinabing, hindi, ngunit ayon sa mga makasaysayang talaan, ang ating mga nauna ay nakabalik ng ligtas mula sa kabilang baybayin noon. Ang mga kataas-taasang powerhouse na iyon ay nag-iwan ng matibay na pamana sa kasaysayan, ngunit wala silang gaanong sinabi tungkol sa lupain sa kabilang baybayin. Mukhang ayaw nilang banggitin iyon. Sa puntong ito, bumantong hininga si Marky Fulmore, seryosong tumingin kay Philip, at sinabing, Philip, isa ka rin sa mga kandidatong makapasok sa kabilang baybayin sa pagkakataong ito. Desisyon iyon ng iyong ama. Bagamat hindi ko alam kung bakit kanya gustong ipadala sa pagsasanay, dapat may dahilan kung bakit niya ito gagawin. Kailangan mong maging handa upang mahawakan ang anumang mga pagbabago sa sitwasyon. Tumango si Philip at sinabing, Marky Fulmore, naiintindihan ko. Sana may maipaliwanag ka rin sa akin. Ano ito? Nakangiting tanong ni Marky Fulmore. Sinabi ni Philip, ito ay tungkol sa Human Emperor at sa Human Emperor's Token. Nang marinig ang tanong ni Philip, naging seryoso ang ekspresyon ni Marky Fulmore. Tinitigan niya si Philip at nagtanong, paano mo nalaman ang tungkol sa Human Emperor at token ng Human Emperor? Sinabi ni Philip kay Marky Fulmore ang lahat ng walang itinatago, ngunit tungkol sa ilang mga kaganapan, gumawa si Philip ng ilang maingat na pagmamaniobra at hindi binanggit na ang shell ng pagong ay nasa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng maikling pagninilay, sinabi ni Marky Fulmore, sayang, ang pagsilang ng Human Emperor ay nangangailangan ng paggalang mula sa mundo. Noon, pinangunahan ng Human Emperor ang pinakamalakas na bayani sa mundo at matagumpay na nalabanan ang pagsalakay mula sa kabilang baybayin. Ito ay isang labanan na sapat na upang mapunta sa kasaysayan at isang labanan din na pumihil sa kabilang baybayin mula sa pagtapak sa mundong ito sa loob ng libu-libong taon. Sa labanang iyon, tinawag ng mga tao sa kabilang pampang ang taong ito na gumawa ng kasaysayan bilang emperador ng tao. Pinamunuan ng emperador ng sangkatauhan ang mga tao sa daigdig na patahimikin ang kaguluhan mula sa kabilang baybayin. Sa panahong ito, patuloy na nagbabago ang mga emperador ng tao, ngunit hindi gaanong tao ang maaaring tawaging emperador ng tao. Tanging isang emperador na gumawa ng malaking kontribusyon ang karapat-dapat sa titulong iyon. Maging si Emperor Kai, ang unang emperador noong sinaunang panahon, ay hindi nang ahas na tawagin ang kanyang sarili bilang emperador ng tao at maaari lamang magpakumbaba na maging unang emperador noong sinaunang panahon. Nang marinig ito, naging mataimtim si Philip. Kinuha niya ang token ni Emperor Kai mula sa kanyang bulsa at sinabing, Marky Fulmore, bakit tinatawag ding token ng Human Emperor ang token ni Emperor Kai? Gulat na tiningnan ni Marky Fulmore ang token ni Emperor Kai sa kamay ni Philip at sinabing, talagang mayroon kang token ni Emperor Kai. Ngumiti si Philip at sinabing, nakuha ko ito nang hindi sinasadya. Kinuha ni Marky Fulmore ang token, tiningnan ito ng mabuti, at patuloy na tumango. Sabi niya, oo, ito ang token ni Emperor Kai, ngunit kumpara sa token ng Human Emperor, medyo kulang pa ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang token na ito ay tiyak na huwad mula sa mga materyales na naiwan pagkatapos gumawa ng Human Emperor's Token, kaya naman napagkamalan ng Supreme Powerhouse na iyong nabanggit na token ng Human Emperor. Kabanata 3065. Kaya iyon ang kaso. Tahimik na tumango si Philip. Ibinalik ni Marky Fulmore ang token kay Philip at seryosong sinabi, bagaman ang token ni Emperor Kai ay hindi kasing ganda ng token ng Human Emperor, sa isang tiyak na antas, ang paggamit nito ay pareho. Ang kareligan ng unang emperador ay namumuno pa rin ng pagkamangha. Kahit na ang isang tulad ni Emperor Kai ay hindi maglalakas loob na tawagin ang kanyang sarili na Human Emperor, kaya maiisip mo kung gaano ito kataas-taas ang presensya. Anak, hindi ko inaasahan na kikilalanin ka ng Human Emperor bilang kahalili niya. Gawin mo ang iyong makakaya. Ang mundong ito ay ibibigay sa mga nakababatang henerasyon tulad mo. Habang sinasabi iyon, tinapik ni Marky Fulmore si Philip sa kanyang balikat, inilagay ang lahat ng kanyang pag-asa at ambisyon sa kanya.
Ang mundo ay pag-aari ng nakababatang henerasyon, pagkatapos ng lahat. Ang mga matatandang tulad nila ay magagawa lamang ang kanilang makakaya upang alisin ang mga hadlang para sa mga kabataang ito sa hinaharap. Tumango si Philip at sinabing, "Salamat sa iyong paglilinaw, Marky Fulmore." Ngumiti si Marky Fulmore at sinabing, "Magpahinga ka ng mabuti. Babalik din ako. Lumapit sa akin kung may problema ka, ngunit gusto ko pa ring ipaalala sa iyo na huwag kumilos ng mag-isa sa Cockley Mountain. Hahanap ako ng oras para dalhin ka sa Stargate." Sa sinabi nito, umalis si Marky Fulmore. Bumalik sina Philip at Fennel sa dormitoryo kung saan naghihintay ang 17 at ang iba pang shadow guards. "Young Patriarch, okay ka lang ba?" Tanong ni 17 na may pag-aalala. Ngumiti si Philip, hinaplos ang ulo ni 17, at sinabing, "Ayos lang ako. Magpahinga muna kayo." Kinabukasan, maagang nagising si Philip at ang iba pa. Nakaupo sila ni Fennel sa pintuan ng dormitoryo, pinapanood ang mga gwardya at mga alagad na nagsasanay sa labas. Sa katunayan, ang lugar na ito ay naiiba sa kung ano ang kanilang naisip. Ang mga disipulong ito ay may sariling paraan ng pagsasanay. "Gaano ka kumpiyansa na makakalabas ka?" Biglang tanong ni Philip. Kumunat ang noo ni Fennel, nag-isip sandali, at sumagot, "Ang ilan sa kanila ay kapantay ko. Wala akong garantiya." Tinanong ni Philip, "Sa tingin mo, kailan sila pupunta at manggulo sa atin?" Napangiti si Fennel at sinabing, "Ang hirap sabihin. Depende ito sa kung ano ang plano ng mga taong nasa likod nila." Pagkasabi niya noon, galit na sumugod ang kalbo na natalo kahapon sa maraming tao. "Sila na, Brody. Dapat kang gumawa ng paninindigan para sa amin. Masyadong matigas ang lalaking ito sa amin." Reklamo ng kalbo sa matipunong balbas na katabi. Nakalabas ang matipunong lalaki at nakasuot ng suit of armor sa itaas na bahagi ng katawan na kitang-kita ang matipuno nitong pangangatawan. With his small eyes, he glared at Philip and Fennel viciously, and roared, "Kayo ba ang bumugbog sa body ko? Kayong mga brats, tumayo ka at labanan mo ako." Nagtaas ng kilay si Philip, sinulyapan ang kalbong lalaki, at nakangiting sinabi, "Oh, gumaling ka na ba sa mga sugat mo? Mukhang hindi sapat ang pambubugbog kahapon." Nang marinig ito, galit na galit ang kalbo. Tinuro niya si Philip at sumigaw, "Anak, huwag kang mayabang. Si Brody ay may lakas ng gitna ng ika-6 na sona. Mamaya bugbugin ka niya hanggang sa lumuhad ka at humingi ng awa." Malamig na sumangot si Brody, na ikuyom ang mga kamao, at malamig na tinitigan si Philip. Ikinawit niya ang kanyang daliri at sinabing, "Anak, tumayo ka at hayaan mong puksain ko ang iyong ulo ng isang suntok." Tumingin sa gilid si Philip at nanguuyam na sinabi, "Hindi magagawa." Kabanata 366. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Brody at sinuntok sa ulo ni Philip. Malamig na tumawa ang mga nakapaligid na nanunood. "Haha, patay na ang batang ito. How dare he mess with that bad-tempered Brody. Nabalitaan ko na natalo niya si Reynold. Iniisip ko kung totoo ba. Nakikita natin ngayon. Tumawag ako ng Bulge Asterisk T. Tingnan mo na lang ang liit niya. I bet hindi niya kayang talunin si Brody." Boom! Isang pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw sa buong training camp. Nang akala ng lahat ay dudurugin ni Brody ang ulo ni Philip ng isang suntok, bahagyang itinaas ni Philip ang kanyang kamao at naghagis din ng suntok. Naputol ang kamao ni Brody sa isang iglap. Napunit ang kanyang balat, at hinawakan niya ang dagwang kanang kamao. Siya pasuray-suray pabalik, tinitigan ng masama si Philip, at sinabing, "How dare you fight back?" Maraming tao ang nagulat sa eksenang ito. Wow! May mga galaw siya. Pinasabog niya ng isang suntok ang kamao ni Brody. Kawili-wili. Hindi naman mahina ang batang ito. Mukhang hindi naman kasinungalingan ang pagkatalo ni Reynold. Ilang lalaki na may malungkot na mukha ang nakatayo sa karamihan. Nang makita ang eksenang ito, napakunot ang noo ng lahat habang tumatakbo ang isipan. Sa gilid na ito, kalmadong tumayo si Philip, inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, tinitigan si Brody ng mapanukso, at sinabing, "Gusto mo pa bang lumaban?" Sa sobrang takot ni Brody ay napaatras siya ng ilang hakbang at bumagsak sa kanyang puwitan. Mabilis siyang bumangon, tumalikod, at tumakbo. Sumigaw siya, "Anak, maghintay ka lang. Babalik ako." Bumantong hininga si Philip, malamig na tumingin sa mga nanunood sa paligid niya, at sinabing, "Maaaring humakbang ngayon ang sino mang gustong hamanin ako. Kaya kung gawin ito buong araw." Pagkasabi niya noon ay nagkalat na ang mga nanunood. Makalipas ang ilang sandali ay may dumating na mga tanod. "Young Patriarch Clark, gustong makita ka ni Commander Green," sabi ng isang gwardya. Kumunat ang noo ni Philip, tinapik si Fennel sa balikat, tumayo, at umalis kasama ang guard.
Pagkaalis ni Philip, bumangon si Fennel at pumasok sa dormitoryo na may pangit na ngisi sa mukha. Sinundan ni Philip ang mga gwardya, sumakay sa isang snow jeep, at pumunta sa isang kalsada sa mga bundok na nababalutan ng nyebe patungo sa isang kampo na itinayo sa tuktok ng bundok. Ang mga gwardya ay nakatalaga sa labas ng kampo na ito, at ang pinakamalaking kampo ay itinayo sa isang bundok na may hangkag. Sinundan ni Felipe ang mga bantay sa unahan, dumaan sa tarangkahan ng bundok, at pumasok sa bundok. Nagliwanag ang eksena sa harapan niya. Ito ay naging isang highly advanced at modernong combat command room. May malaking bangin sa ibaba ng command room na ito na may mahinang asul na liwanag na panapanahong kumikinang sa ibaba. Kumunat ang noo ni Philip at napatingin sa ilalim ng bangin. Sa sandaling iyon, tila may naramdaman siyang kakaibang presensya. Commander Green, nandito siya. Sabi ng guard kay Owen Green na nakatayo sa harap ng malaking electronic screen. Nakangiting tumalikod si Owen at winagiway ang kanyang kamay bilang senyales na umatras na ang mga tanod. Pumunta siya sa gilid, kinuha ang vodka sa mesa, nagsali ng baso para kay Philip, at sinabing, "Young Patriarch Clark, welcome," uminom para magpainit. Nag-alinlangan si Philip pero kinuha pa rin ni Owen ang baso. Tinanong niya, "Commander Green, bakit mo ako dinala rito ng biglaan?" Ngumiti si Owen at sinabing, "Masyado kang maingat. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa Cockley Mountain." Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, "Tungkol sa Cockley Mountain." Tama iyan. Tumanggo si Owen, uminom ng vodka mula sa tasa, at sinabing, "Ito ang unang pagkakataon mo sa Cockley Mountain. Nasanay ka na ba?" Kabanata 3067. Hihihi. Humalaklak si Philip at sinabing, "Ayos lang. Siyempre, mas maganda kung kakaunti na lang ang susubok ng lakas ko." Hahaha. Tumawa si Owen at sinabing, "Young Patriarch Clark, medyo nakakatawa ka. Gayunpaman, napakaraming tao ang gustong sumubok sa iyo dahil nakikita kanila bilang isang tinak sa kanilang panig o marahil ay lubos na hinahanap." Napakunot ang noo ni Philip at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin dyan?" Lumingon si Owen para tingnan ang mga panlaban ng Cockley Mountain na nakadisplay sa malaking electronic screen at sinabing, "Dito, wala kang mahahanap na ganap na kaibigan, tanging lubos na interes. Ang pagdating mo dito ay sumire sa plano ng ilang tao, kaya makikita kang parang tinak sa kanilang panig. Siyempre, maraming tao din ang malugod na tinatanggap ang iyong pagdating dahil mayroon din silang sariling mga layunin, at mayroon ka kung ano ang gusto nila." Nanlamig ang mga mata ni Philip, at bigla siyang nagtanong, "Kung gayon, saang panig ka kabilang? Nakikita mo ba akong tinak sa tagiliran o kung hindi man?" Biglang natense ang atmosphere. Namilog ang mga mata ni Owen habang nakatitig kay Philip. Bigla siyang tumawa, nagbuhos ng isa pang inumin, at sinabing, "Hindi rin." Nang marinig iyon, medyo lumuwag ang pagkunot ng noo ni Philip, at sinabi niya, "Mayroon bang ikatlong pangkat?" Umiling si Owen at sinabing, "Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Wala akong pinapanigan dahil may tungkulin ako, which is to guard Cockley Mountain. Kung tungkol sa away ng magkabilang panig, wala itong kinalaman sa akin. Hindi ko rin gustong makisali." Naunawaan ni Philip, ngunit pinag-isipan niya ito at nagtanong, "Commander Green, ano ang gagawin mo kung ang isa sa mga puwersang ito ay nagbabanta sa Cockley Mountain at sa iyong tinatawag na guard duty balang araw?" "Siyempre, bibigyan ko sila ng mahigpit na babala." Malamig na sabi ni Owen na tila galit na galit. "Kung ganoon, hindi ka ba magiging katulong sa kabilang pangkat?" Nakangiting sabi ni Philip. Nagulat si Owen sa sinabi nito. Matagal niyang tinitigan si Philip at sa wakas ay nakangiting sinabi, "Wala pang nagsabi nito sa akin. Ikaw ang una. Kanina ko pa ito pinag-isipan, ngunit wala akong mahanap na sagot. Sa abot ng aking mga tungkulin, kung hindi ako maninindigan, hindi maiiwasang maging kalaban ako ng isang panig at tulungan ang isa. Iniisip ko kung mayroon kang anumang mahusay na pananaw." Napangiti si Philip at sinabing, "Hindi ko masasabi na may insight ako, pero may maliit akong mungkahi." Sinenyasan ni Owen si Philip na magpatuloy. Sabi ni Philip, "Hindi mo kailangang mag-abala kung may magbabante sa Cockley Mountain. Nakikialam ka lang kapag may isang partido na kumilos." Naningkit ang mga mata ni Owen na para bang pinag-iisipan ang sinabi ni Philip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Owen, "Maganda ang iyong mungkahi." Pagkasabi nito, sinabi ni Owen, "Sumama ka sa akin. Isasama kita para may makilala ka." WHO. Tanong ni Philip. Sabi ni Owen, "Malalaman mo mamaya. Huwag kang mag-alala, walang masama." Kumunat ang noo ni Philip at pinagmasdan si Owen na inayos ang sarili bago siya bumaba ng hagdan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumunod si Philip sa hagdan at nakarating sa ibaba ng bundok kung saan nakita ni Philip ang mapusyaw na asul na kumikinang. Mayroong talagang isang napakalaking institusyon ng pananaliksik sa ibaba dito.
Ang pangunahing focus ng pag-aaral ay sa pagbabago ng tao. Kabanata 3068. Nang makita niya ang mga pag-aaral na ito ng tao, agad na nagbantay si Philip. Pagdating sa pananaliksik sa katawan ng tao, ang pamilya Lovelace ang may pinakamalawak na pananaliksik at pinakadakilang tagumpay sa mundo ngayon. Ngayon na mayroon ding ganong institusyong pananaliksik sa Cockley Mountain, kailangang maging maingat si Philip. Galing ka ba sa pamilya Lovelace? Kumunat ang noo ni Philip at tinanong si Owen. Ngumiti si Owen at sinabing, hindi, ngunit ang lugar na ito ay may ilang koneksyon sa pamilya Lovelace. Ito ay isang lihim na base ng pamilya Lovelace, ngunit natuklasan namin ito at itinago ito upang ipagpatuloy ang kanilang pananaliksik. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip, tumingin sa mga mananaliksik, at nagtanong, hindi pinapayagan ang pagsasaliksik ng tao. Bakit mo ipinagpatuloy ang mga kasalanan ng pamilya Lovelace? Mukhang na-anticipate na ito ni Owen. Ngumiti siya at sinabing, Young Patriarch Clark, huwag kang kabahan. Kinuha namin ang pananaliksik sa lugar na ito matagal na ang nakalipas, at hindi ito nagsasangkot ng anumang mga isyo sa moralidad. Lahat ng tao rito ay isang voluntaryo, at ang nilalaman ng pananaliksik ay kapakipakinabang din sa sangkatauhan. Nang marinig ito, nagdududa pa rin si Philip ngunit sinundan niya si Owen hanggang sa dulo ng research room. May pinag-aaralan ang isang matandang nakasuot ng puting lab coat. Ito ang taong namamahala sa instituto ng pananaliksik na ito, Mr. Skater, ipinakilala ni Owen. Sinulyapan lang ng matanda si Philip na walang pakialam bago bumalik sa kanyang trabaho ng walang sabi-sabi. Sabi ni Owen, Mr. Skater, sinabi mo na sumali ka sa pananaliksik ng gininto ang dugo. Ito ang asawa ng babaeng naiwan sa outside world ng Lovelace family na si Philip Clark. Siya rin ang batang patriarch ng pamilya Clark. Nang marinig iyon, tumigil ang matanda sa kanyang trabaho, lumingon bigla, tumingin kay Philip ng seryoso, at nagtanong, ikaw ba si Philip Clark? Ang pangalan ng asawa mo ay Win Johnston. Si Philip ay labis na nabalisa sa sandaling ito. Talagang nakilala niya ang isang mula sa pamilya Lovelace na lumahok sa pananaliksik ng gininto ang dugo. Oo, ang pangalan ko ay Philip Clark, at ang pangalan ng aking asawa ay Win Johnston. Kasama ka ba sa pagsasaliksik ng gininto ang dugo? Mabilis na tanong ni Philip. Tumango ang matanda at sinabing, oo, 7 kaming nag-aral ng gininto ang dugo sa simula, ngunit natuklasan ko ang kakulangan ng gininto ang dugo. Pagkatapos kong ipadala ang aking mga pagtutol, pinalayas ako ng pamilya Lovelace sa nagyayalong Cockley Mountain na ito para magsagawa ng iba pang pananaliksik. Sabi ng matanda na baka sa mga mata niya ang kawalan ng magawa. Ano ba talaga itong gininto ang dugo? Tanong ni Philip, mayroon bang lunas para sa Golden Blood Syndrome? Umiling ang matanda at sinabing, hindi. Nang marinig ito, nabasag ang huling pag-asa sa puso ni Philip. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ng matanda ay muling umasa kay Philip. Aniya, Golden Blood Syndrome, sa katunayan, ay ang malaking potensyal at enerhiya na nakatago sa katawan ng may-ari. Kung hindi ito ilalabas, sisirain nito ang puwersa ng buhay ng may-ari. Kung maayos nating mag-abayan ang may-ari na buhayin ang kapangyarihan ng gininto ang dugo, maaaring pahabain ang habang buhay ng may-ari, ngunit ang pamamaraang ito ay maaari lamang magpahaba ng habang buhay. Ang pinakahuling resulta ay kamatayan pa rin. Maliban kung mahahanap natin ang multi-do herb na wala sa mundo, walang lunas. Nang matapos magsalita ang matanda, naging seryoso ang mukha ni Philip. Gabayan lang niya si Win para buhayin ang kapangyarihan ng gintong dugo sa katawan nito at pahabain ang buhay nito. Mr. Skater, may kakaiba ba sa gintong dugo sa katawan ng asawa ko? Tanong ni Philip. Tumingin si Mr. Skater sa balisang Philip. Pumunta siya sa gilid, naglabas ng isang tumpok ng mga dokumento, at sinabing, naaalala ko na kalahating taon na ang nakalipas, minsang lumapit sa akin ang pamilya Lovelace na may dalang tubo ng sariwang gininto ang dugo at hiniling sa akin na suriin ito. Ang gininto ang dugong iyon ang pinakamadalisay na nakita ko sa ngayon, at ang potensyal na nilalaman nito ay napakalakas. Sa maingat na patnubay at sa tulong ng damo, ang may-ari ay tiyak na magiging isang buhay na sasambahin ng lahat, ang Diyos ng mundong ito. Sa puntong ito, ang matanda ay naging labis na nasasabik, at ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Kabanata 3069. Kinuha niya ang dokumento at itinuro kay Philip. Aniya, tingnan mo itong data. Ito ay halos 99.9% isang perpektong tugma, simpleng ang mansanas ng mata ng Diyos. Bagamat hindi alam nil noong una kung sino siya, alam ko na ang pamilya Lovelace ay maglalagay ng maraming pagsisikap sa kanya at ilipat ang lahat ng atensyon sa may-ari ng gininto ang dugong ito. Siya ang pag-asa na hinihintay ng pamilya Lovelace. Sa pagkarinig nito, halatang-halata na ang lamig sa mga mata ni Philip.
Oo nga, ang pamilya Lovelace ay nakatingin sa ginintoang dugo ni Win. Mr. Skater, alam mo ba kung ano ang gagawin ng pamilya Lovelace? Tanong ni Philip. Umiling ang matanda at sinabing, nakikout ako sa research project na iyon. Hindi ko alam kung ano ang gusto nilang gawin, ngunit nakakasigurado ako na magtagumpay man sila, ang dugong ginto ay magbibigay sa kanila ng maraming problema dahil hindi nila pinansin ang mga kakulangan ng ginintoang dugo na nakita ko sa simula. Ito ang pinakamalaking pagkakamali nila. Anong mga kawalan? Kapag na-activate na ang kapangyarihan ng ginintoang dugo, mawawala ng kontrol sa kanya ang pamilya Lovelace. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng ginintoang dugo ay mag-neutralize sa lahat ng inihanda ng pamilya Lovelace. This is an uncontrollable variable that the Lovelace family can't control, sagot ng matanda. Natahimik si Philip bago siya nagtanong, Mr. Skater, nakakita ka na ba ng memory chip? Biglang tinitigan ng matanda si Philip at sinabing, hindi ko pa nakikita ang memory chip na binanggit mo, pero alam kong sinasaliksik ng pamilya Lovelace ang teknolohiyang ito. Sa katunayan, ito ay isang teknolohiya ng memory jamming. Sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng isang espesyal na gamot sa likod ng utak ng tao, maaari nitong i-jam ang pag-activate ng ilang mga alaala at humantong sa pagkawala ng memorya. Sa pamamagitan ng kasalukuyang teknolohiyang paraan, ang tinatawag na memory chip ay hindi pa ganap na nakakakuha ng mga alaala. Kahit na mayroong ganoong chip, ito ay isang mababang produkto na maaari lamang gumawa ng isang magaspang na pagkuha. Kung gayon, mayroon bang lunas? Nag-aalalang tanong ni Philip. Nag-isip sandali si Mr. Skater, lumakad sa gilid, naglabas ng isang reagent na bote mula sa kanyang cabinet, at sinabing, ito ay isang bagay na naiwan mula noon. Kapag na-inject mo ito, maibabalik ang memorya ng tao. Sinubukan ni Philip na abutin ito, ngunit umiwas ang kabilang partido at nagtanong, hindi kita gaanong kilala, kaya bakit ko ito ibibigay sa iyo? Sinabi ni Philip, ano ang gusto mo? Nag-isip sandali ang matanda at sinabi, kailangan ko ang iyong dugo at ilang tissue. Tumango si Philip at sinabing, okay. Nang umalis si Philip, ang kanyang kaliwang kamay ay nakabalot sa mga benda, at tiningnan niya ang bote ng reagent sa kanyang kamay ng may kagalakan. Maaaring maibalik ang alaala ni Win ngayon. Dinala ni Owen si Philip sa pintuan at sinabing, Young Patriarch Clark, huwag kalimutan ang ating kasunduan ngayon lang. Kumunat ang noo ni Philip at tumango, salamat, Commander Green. Ito ay isang pribadong pakikitungo kay Owen Green pagkatapos makuha ang reagent ngayon. Pagkatapos nito, si Philip ay dinala pabalik sa kampo ng pagsasanay ng isang taong inayos ni Owen. Pagkabalik pa lang ni Philip sa training camp, isang gwardya ang sumugod at nagsabi, Mr. Clark, ang iyong kaibigan ay inalis dahil sa paglabag sa mga patakaran ng Cockley Mountain. Kabanata 3070. Nang marinig iyon, napangiwi si Philip, at ang lamig sa kanyang mga mata. Paglabag sa mga alituntunin ng Cockley Mountain. Napakasakit ng akusasyon. Ito ay direktang nakatarget sa kanila. Nasaan siya? Malamig na tanong ni Philip. Sinabi ng gwardya, sa lugar ng pagsasanay sa kanlurang distrito. Tumalikod si Philip at naglakad patungo sa lugar ng pagsasanay sa kanlurang distrito na may lamig sa buong katawan. Sa sandaling ito, isang bukas na snowfield sa kanlurang distrito ay puno ng mga kagamitan sa pagsasanay. Ang lugar ay napapalibutan ng isang protection na pader na may mataas na boltahe na wire mesh. 12 ng mga tangke ng labanan ang nakaparada sa paligid, at ilang gwardya na armado ng mga baril ang nagpatrolya. Maraming tao ang nagsisiksikan sa training ground. Ang mga walang ginagawang gwardya at mga disipulo ay nanunood ng kasiyahan. Sa gitna ng field, may malaking arena kung saan magkaharap ang dalawang tao sa sandaling ito. Ito ay si Fennel at isang walang sando na matipunong lalaki na nakasuot ng puting combat pants. Iniunat niya ang kanyang kamay, ikinawit ang kanyang daliri kay Fennel, at mapanuksong sinabi, nabalitaan ko na nanggaling ka rin sa Stargate. Well, gusto kong makita ang iyong lakas. Ngunit nag-aalala ako na magdudulot ito ng hindi kinakailangang gulo, kaya manatili tayo sa ilang pangunahing labanan. Kumunat ang noo ni Fennel at tumingin sa 17 at sa iba pang shadow guards na nakatali sa tabi niya. Maaari silang lumaban, ngunit ang kabilang partido ay gumamit ng mga espesyal na gamot para kontrolin sila. Sa pananahimik ni Fennel, nakangiting sinabi ng lalaki, ano sa tingin mo? Hanggat kaya mo akong talunin, maaari mo silang alisin. Panipi. Hinubad ni Fennel ang kanyang jacket at sinabing, sige, lalaban ako. Ang kabilang partido ay nanunuya, kumuha ng fighting posture, at tumalon-talon sa ibabaw ng ring. Patuloy siyang sumuntok at gumagawa ng warm-up movements. Sabi niya, very good. Matatalo kita saglit. Pagkasabi niyon, nakita ng lalaki ang pagkakataon at sumugod siya. Nagpakawala siya ng suntok gamit ang isang malakas na kanang kamao.
Sumimangot si Fennel at mabilis na umiwas. Gayunpaman, ang kabilang partido ay tila napakakaranasan sa pakikipaglaban at sumipa ng mataas gamit ang kanyang binti. Bang! Sinipa niya si Fennel sa likuran at napaatras ng 2 metro. Mukhang nauuna ang iyong reputasyon sa iyo, umiling ang lalaki at iginalaw-galaw ang kanyang daliri, puno ng panunukso at pang-aalipusta. Nagtawanan ng mga tao sa ibaba ng ring. Akala ko napakalakas niya, pero mahina pala siya. Kahit isang galaw ni James ay hindi niya kaya. Hehe, parang chismis lang itong legend sa 5th zone ng Stargate. Siya ay walang iba kundi isang basura. James, bugbugin mo siya. Ipaalam sa kanya na ito ang ating lugar at dapat silang mawala. Sa pagharap sa maingay na panunuya at pang-aalipusta sa paligid, binaluktot ni Fennel ang kanyang leeg, iniunat ang kanyang braso, ikinawit ang kanyang mga daliri kay James, at nakangiting sinabing, halika na. Tuwang-tuwa pa si James habang nakataas ang mga braso, ngunit nang makita ang mapanuksong aksyon ni Fennel ngayon, ginisyon niya ito at sinabing, mayroon kang ilang bola. Swish! Biglang sumugod ulit si James. Sa pagkakataong ito, nakatutok ang kanyang mga kamao sa ulo ni Fennel. Itinaas ni Fennel ang kanyang braso para harangin. Sabay ikot at itinaas ang paa para sipain ang leeg ng kabilang partido. Mabilis na nag-react ang lalaki. Umiwas siya ng patagilid, inilagay ang isang kamay sa lupa, at tumalon pabalik. Nasa harapan na ang kamao ni Horace. Pagkalapag ng lalaki ay nagwalas ito gamit ang kanyang paa. Kinailangang umiwas si Fennel at nawala ng magandang pagkakataon para umatake. Sa sumunod na segundo, sumugod ang lalaki. Itinaas niya ang kanyang braso at sinaksak ang dibdib ni Fennel gamit ang kanyang siko. Ang lakas ng impact na ito ay tumitimbang ng daan-daang kilo. Isang normal na tao ang ipapadala sa paglipad ng ilang metro ang layo. Maaari pa nga silang magdusa ng sirang tadyang o nabutas ang mga baga. Itinaas ni Fennel ang kamao at sinuntok ang siko ng lalaki. Boom! Ang banggaan ay nagbunga ng isang muffled sound. Parehong napatras si Fennel at ang lalaki. Napakagaling. Ito ay kawili-wili. Pinapakulo mo ang dugo ko. Tumayo si James, at ang kanyang mga mata ay pumutok sa layuning lumaban. Nagmamadali na naman siya. Bang! Boom! Kabog! Kabanata 3071. Sa isang iglap, ang labanan sa arena ay umabot sa sukdulan, at walang tigil ang mga suntok at sipa. Ang ilang malalalim na hukay ay matatagpuan pa sa sahig. Boom! Biglang pinalipad ng flying kick ni Fennel si James ng ilang metro ang layo. Nang mahuhulog na si James sa ring, ikinaway niya ang kanyang kamay. Isang kidlat na tanikala ang sumambulat at nahulog sa lupa, na nagpabalik kay James sa ring muli. Sabay simongot ni James at pinutol ang lightning chain sa kamay niya kay Fennel. Nagdilim ang mukha ni Fennel sa tagpong ito. Umiwas siya at galit na sinabi mo na hindi kami pinapayagang gumamit ng kapangyarihan ng mga disipulo. Malamig na sabi ni James, naniwala ka ba talaga? Ngayon, sisirain kita sa pamamagitan ng kawit o ng manloloko. Si Fennel ay nakasimangot at gustong gamitin ang kapangyarihan sa kanyang katawan, ngunit ang gamot na itinurok sa kanya noon ay pinigilan ang kapangyarihan ng mga panuntunan sa katawan ni Fennel, kaya hindi niya ito magagamit. Smack! Ang kadena ng kidlat ay tumama sa katawan ni Fennel at pinalipad siya ng may mga kidlat sa buong katawan. Sa isang iglap, ang damit ni Fennel ay nasunog at naging abo, at ang mga marka ng kidlat ay nasira rin ang kanyang katawan. Nagpumigla si Fennel na bumangon mula sa lupa. Nanlalaki ang mga mata niya at puno ng galit. Sabi niya, despicable. Ngumisi si James at sinabing, all's fair in love and war. Kung napakadali mong maniwala sa mga salita ng iyong kalaban, dapat ay handa kang mamatay. James, patayin mo siya. James, ibaba mo na lang siya. Excited na sumigaw ang maraming tao sa ibaba ng ring. Tumawa si James at inihampas ang kadena ng kidlat kay Fennel, na natatakpan na ng mga sugat. Ang pag-ataking ito ay sapat na upang mapunit ang mga paa ni Fennel. Namumula ang mata ni Horace sa galit. 17 at 2 shadow guards na nakatali sa isang tabi ay sumigaw nang makita ang eksenang ito, damn you. Kasuklam-suklam ka. Smack! Nahulog ang kadena ng kidlat. Gayunpaman, sa kritikal na yugto, isang figure ang tumayo sa arena at hinawakan ang papasok na kadena ng kidlat, na nagpapahintulot sa kapangyarihan ng kidlat na kumalusko sa kanyang palad. Nararapat kang mamatay. Malamig ang mukha ni Philip at puno ng killing intent ang mga mata. Ikaw ba si Philip Clark? Ngumisi si James. Swoosh! Hindi nagabalang sumagot si Philip. Nagbigay siya ng puwersa sa kanyang kanang kamay at hinaila si James sa lupa, lumipad patungo kay Philip. James's. Nagbago ang ekspresyon, at itinaas niya ang kanyang binti sa hangin, gustong sipain si Philip. Gayunpaman, nakatayo si Philip sa lugar na hindi gumagalaw habang ang kanyang katawan ay lumundag na may malakas na aura.
Sa isang putok, isang chimera flame ang sumabog mula sa kanyang kaliwang kamao. Nang itaas niya ang kanyang kamay, nabalot ng apoy ang buong katawan ni Philip. Boom! Sinuntok ni Philip si James na lumilipad papunta sa kanya sa ere. Kabanata 3072. Bang! Ang apoy ng chimera sa kamao ni Philip ay sumabog sa himpapawid. Hindi napigilan ni James ang suntok na ito dahil sa sobrang bilis. Sa isang putok, ang suntok na ito ay nagpalipad kay James, at siya ay nahulog sa lupa mula sa mataas na hangin. Boom! Nang mahulog si James, nayanig ang buong arena, at nagkaroon pa ng mga bitek sa ring. Ang suntok na ito ay ikinagulat ng lahat. Napabuntong hininga ang mga bantay at alagad na nanunood, na nanlalaki ang mga mata na nakatitig kay Philip na lumitaw sa singsing. Ang pangunahing bituin ay lumitaw. Sila ay naging nasa sabik at nabalisa. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas ay nandito na rin siya. Bumangon si James mula sa lupa, pinilipit ang kanyang leeg at mga kamao, at natatawang sinabing, "Anak, napakalakas mo. Mabilis kang makakasuntok, at medyo mataas ang level mo. Magaling kang kalaban." Sinulyapan ni Philip si Fennel na nakahiga sa sahig na puno ng mga pasa, at 17 at ang iba pa na nakatali sa isang tabi. Malamig niyang sabi, "Hayaan mo sila." Umiling si James, gumawa ng hand gesture, at sinabing, "No can do." Nilabag nila ang mga alituntunin ng Cockley Mountain at dapat ay pinatay sa lugar, ngunit iniwan ko silang buhay. Kung gusto mong iligtas sila, simple lang, talunin mo lang ako. Kumunat ang noo ni Philip, walang pakialam na tumingin kay James, at nagtanong, "Sigurado ka bang maaalis ko sila kapag natalo kita?" Tumango si James na may katiyakan at sinabing, "Oo, talunin mo ako." Sa sandaling sinabi niya iyon, ginawa ni Philip ang kanyang hakbang. Ang kanyang figure ay naging isang bahid ng pula habang sinuntok si James ng isang putok ng kamao. Si James ay hindi makapag-react, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pinalalaking apoy na kamao. Sa oras na bumalik siya sa kanyang katinoan, nasa harapan na niya si Philip. Mabilis na nag-counter-attack si James. Iniunat niya ang kanyang mga braso, at isang malaking kalasag ng kidlat ang lumitaw sa kanyang harapan. Daan-daang naglalagablab na mga kamao ng chimera ang mabilis na pumutok sa kalasag ng kidlat. Ang nakasisilaw na apoy at ang kapangyarihan ng asul na kidlat ay sumabog na parang bomba na itinapon sa isang maliit na lawa. Dumagundong. Napaatras si James ng ilang metro dahil sa pag-ataking ito at nag-iwan ng mahabang marka sa sahig. Damn it! Galit na umungol si James at sumabog sa kanyang mga mata ang matinding away at pagpatay na layunin. Isang rumaragasang bughaw na bagyo ang umalangaw-ngaw at tinakpan ang kanyang buong katawan ng hindi masisirang sandata ng kidlat. "Pumunta ka sa impyerno." Galit na umungol si James, itinaas ang kanyang kamao, at sinuntok si Philip ng isang kidlat na kamao ng tigre. Ang kamao na ito ay ginawa ng napakalaking kapangyarihan ng kidlat sa anyo ng isang asul na tigre na umuungal habang ito ay sumasabog kay Philip. Kumunat ang noo ni Philip at nakita ang aura ni James sa isang sulyap. Ang rurok ng ika-6 na zone. Napakalakas talaga niya, ngunit hindi niya dapat ginagawa ito kay Fennel, 17, at sa iba pa. Itinaas ni Philip ang kanyang mga kamay, at isang berdeng espada ang lumitaw sa kalangitan, na sumasakop sa buong arena. Sa loob ng forma sayon, lumitaw ang mga berdeng espada, lahat ay nakatutok kay James. Kinilig si James nang makita ang eksenang ito. Bago siya makapag-react, ikinaway ni Philip ang kanyang kamay at galit na sumigaw, slash. Whoosh! Sunod-sunod na bumagsak ang mga anino ng Green Peak Sword mula sa langit na parang ulan ng mga espada at nilaslas si James. Ang kanyang kidlat na kamao ng tigre ay naputol sa isang iglap. Dumagundong. Kabanata 3073. Sa isang iglap, si James at ang arena ay nilamon ng patayan ng mga anino ng Green Peak Sword. Pagkalipas ng ilang minuto, nawala ang Green Peak Sword Formation, at ang arena ay wasak na. Nahulog si James sa ring. Puno siya ng dugo, at matamlay ang mga mata habang nakatingin sa langit. Sabi niya, "Natalo ako." Tiningnan lang siya ni Philip ng malamig at tumalikod para kunin si Fennel at ang iba pa. Gayunpaman, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong training ground, "Young Patriarch Clark, natatakot ako na hindi mo magagawang bawiin ang iyong mga tao ng ganito." Nang marinig iyon, gumawa ng paraan ang lahat. Isang grupo ng 4 ang lumitaw sa lugar ng pagsasanay. Ito ay walang iba kundi si Reynold, na naunang hamarang kay Philip at sa iba pa. Siya ay nagpakita sa lugar ng pagsasanay kasama ang kanyang mga tao sa sandaling ito. Isang matinding lamig ang sumilay sa kanyang mga mata habang ang isang napakalaking espiritu ng pakikipaglaban ay lumabas mula sa kanya. Siya si Reynold. Bakit siya nandito? Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Si James ay isa sa mga tauhan ni Reynold. Siyempre, nandito siya para manindigan.
Tsaka, usap-usapan na natalo si Renaud kay Philip dati. Nalungkot si Renaud sa pagkatalo at naghahanap ng pagkakataon para labanan si Philip. Kumunat ang noo ni Philip, tumingin kay Renaud sa ibaba ng singsing, at malamig na sinabi, ikaw kasi. Ngumiti si Renaud at sinabing, nagkita tayong muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na makakahanap ng magandang pagkakataon para makatakas muli. Ngumuso si Philip at sinabing, hindi ba ikaw ang tumakas noong nakaraan? Ang pananalitang ito ay parang isang bato na itinapon sa karagatan dahil agad itong nagdulot ng malaking alon. Napakunot noo si Renaud habang tumatalon sa nasirang arena. Sinulyapan niya si James, na nakahiga sa pool of blood. Sabi niya, ibalik mo siya para magamot. Pagkatapos, nag-cross arm si Renaud, kasing lakas ng isang oso. Tinitigan niya si Philip ng mahigpit at sinabing, awayin mo ulit ako. Kung manalo ka, malaya kang umalis. Kung natalo ka, kailangan mong manatili. Nanlalabo ang mga mata ni Philip at sinabing, ayaw kitang awayin. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Philip at kukunin na sana si Fennel at ang iba pa. Namilog ang mga mata ni Renaud, itinaas ang braso, at sinuntok ang likod ng ulo ni Philip. Naramdaman agad ni Philip ang lakas ng suntok mula sa likuran. Tumalikod siya at sumuntok din. Boom! Nagsalpukan ng dalawang kamao, at sumabog ang isang malakas na energy vortex. Hindi nasa iyo kung lalaban ka o hindi. Sigaw ni Renaud at agad na naglunsad ng matinding offense iba, inatake si Philip. Naging malungkot ang ekspresyon ni Philip. Wala siyang choice kundi lumaban. Sa isang iglap, sumiklab ang matinding labanan. Natigilan ang lahat sa laban. Sa ring, magkapantay ang laban ng dalawa. Sa huling bahagi ng laban, si Renaud ay naging isang malaking itim na oso at ini-swipe ang kanyang malalaking kuko kay Philip, na naging isang nagninangas na chimera humanoid. Sa sandaling ito, tunay na naranasan ni Philip ang lakas ni Renaud. Nasa kalagitnaan din siya ng yugto ng ikapitong sona. Hindi siya lumaban sa kanyang buong kakayahan noong labanan sa kabundukan. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, si Renaud ay parang isang halimaw na sumabog mula sa isang dam, at bawat pag-atake ay ibinigay ng buong lakas. Siyempre, ipinaglaban din ni Philip ang kanyang makakaya, at ang laban ay kapanapanabik at matindi. Ito rin ang pinakamasiglang labanan na naranasan niya mula noong siya ay pumasok sa kalagitnaan ng yugto ng ikapitong sona, at kaya niyang ilunsad ang lahat ng uri ng mga hakbang sa pakikipaglaban. Boom! Umungol si Renaud at sinisingil. Itinaas ng matitipuno niyang mga braso ang isang tangke ng labanan at binasag ito kay Philip. Bang! Boom! Kabog! 3 beses na magkasunod, ang nag-aalab na chimera humanoid figure ni Philip ay nabasag sa lupa. Gayunpaman, ang mga pulang mata ni Philip ay napuno ng apoy. Pagkatapos, ang kanyang dalawang nag-aalab na braso ay bumangon mula sa lupa at mabilis na hinawakan ang mga paa ni Renaud. Kabanata 3074. Bang! Sa isang iglap, tumalon si Philip. Hinawakan ng nagliliyab niyang mga braso ang mga paa ni Renaud at binuhat siya. Inikat niya sa ere si Renaud at itinapon sa langit. Whoosh! Lumipad sa langit si Renaud at umikot ng ilang beses. Sa sandaling ito, ibinaba ni Philip ang kanyang katawan at pinadyak ang kanyang mga paa sa lupa. Sumabog ang nakasisilaw na apoy na parang rocket launcher. Tumalon siya sa ere. Sa isang iglap, nasuntok niya ang daan-daang chimera fists, na naging isang malaking namumulaklak na lotus na apoy. Binomba nila si Renaud na umiikot sa langit. Lahat ng nasa lupa ay nakatulala sa tagpong ito. Ang labanang ito ay sadyang surreal. Ang malaking lotus ng apoy ay namumulaklak at nasilaw sa apoy sa kalangitan, na nilamon si Renaud ng isang putok. Pagkatapos nito, ang langit ay naging isang nagninangas na dagat ng apoy, at kahit na ang mga nanunood na daan-daang metro ang layo ay nararamdaman ang nakakapasong init. Boom! Isang sunog na figure ang nahulog mula sa langit sa arena, na muling nagwasak sa arena. Nasunog ang katawan ni Renaud sa apoy. Pinilit niyang bumangon mula sa lupa, at puno ng punch marks ang kanyang dibdib. Sa sandaling ito, bumalik siya sa kanyang normal na anyo ng tao. Tinitigan niya si Philip ng mahigpit at galit na sinabi, muli. Boom! Sa sandaling matapos siyang magsalita, sinugod ni Philip si Renaud sa isang bahid ng liwanag. Kaagad pagkatapos, nang walang makakita ng malinaw, pinalipad si Renaud ng 12-dosenang metro ang layo sa pamamagitan ng isang suntok. Malakas siyang bumagsak sa pader at nahulog sa snow. Sa singsing, dahan-daang nawala ang chimera mark ni Philip sa pagitan ng kanyang mga kilay. Lumingon siya sa paligid ng walang pakialam, tumalikod, at umalis kasama si Fennel at ang iba pa. Gayunpaman, kabog, kabog, kabog. Pinalibutan ng ilang team ng Cockley Mountain Guard ang lugar na ito gamit ang kanilang mga baril na nakatutok kay Philip. Nakatutok din kay Philip at sa kanyang partido ang busol ng kalapit na tangke ng labanan.
Bumangon si Reynold mula sa nyebe, pinunasan ng dugong damaloy sa gilid ng kanyang bibig, at umungol ng masama, sa tingin mo ba ay makakaalis kapag katapos talunin ako? Ibaba mo sila. Kung may manggahas na lumaban, patayin sila sa lugar ayon sa mga patakaran ng Cockley Mountain. Sa isang iglap, hinailan ng mga gwardya ng Cockley Mountain ang kanilang kaligtasan. Madilim ang ekspresyon ni Philip habang papalapit sa kanyang limitasyon ng galit. Gusto mo bang sirain ko ang buong Cockley Mountain? Malamig na sabi ni Philip na nag-aapoy sa galit. Haha! Tumawa si Reynold at sinabing, anong sabi mo? Maaari bang sirain ng isang tulad mo ang Cockley Mountain? Buhayin mo ang sarili mo bago ka magsalita ng kung ano-ano. Gayunpaman, sa sandaling ito, maraming tao ang lumakad ng mabilis. Galit na saway ni Marky Fulmore, Reynold, huwag kang bastos. Ang galit na sigaw na ito ay umalangaw-ngaw sa buong training ground. Nang makita ng mga gwardya si Marky Fulmore na naglalakad kasama ang ilang tao, iniligpit nila ang kanilang mga sandata, tumabi, at magalang na sinabi, Marky Fulmore. Malamig na sinulyapan ni Marky Fulmore ang lahat, at ibinaba nila ang kanilang mga ulo nang maabot sila ng kanyang tingin. Napayuko si Reynold nang makita niyang papalapit na rin si Marky Fulmore, ngunit puno ng pagdududa at hinanakit ang kanyang mga mata. Marky Fulmore, bakit ka napunta sa training ground namin sa kanlurang distrito? Tanong ni Reynold. Malamig na bumantong hininga si Marky Fulmore, itinaas ang kanyang kamay, sinampal si Reynold, at galit na sinabi, Chief Reynold, may karapatan ka bang kausapin ako? Ang sampal na ito ay nagpalipad kay Reynold, at lahat ay natulala. Walang nangahas na huminga ng malakas. Kabanata 3075. Tumingin si Marky Fulmore kay Philip at sinabing, sumama ka sa akin. Hindi nagatubili si Philip. Alam niyang tinutulungan siya ni Marky Fulmore at agad siyang sinundan. Gayunpaman, nagmamadaling lumabas si Reynold sa sandaling ito, hinaranggan si Marky Fulmore at ang iba pa, at sinabing, Marky Fulmore, ito ang training ground ng kanlurang distrito, hindi ang Stargate ng 5 Marquises. Kailangan mong kumilos alinsunod sa mga patakaran ng Cockley Mountain din. Mga panuntunan. Ako ang rules. Galit na sabi ni Marky Fulmore na may lamig sa mga mata. Pagkatapos ay idinagdag niya, kung maglakas loob kang pigilan ako muli, papatayin kita. Ang pangungusap na ito ay sumabog sa tainga ni Reynold, at ang kanyang ekspresyon ay nagdilim. Sa sandaling ito, isa pang tao ang lumakad mula sa likuran ng lahat at nakangiting nagsabi, Marky Fulmore, huminahon ka. Bakit hindi mo ako kontaken kung narito ka para sunduin ang isang tao? Napaatras ang lahat. Isang matandang lalaki na may kulay abong buhok, nakasuot ng puting suit at isang mainit na mink velvet coat, ang nakatayo sa harap ni Marky Fulmore at ng iba pa. Napakunot noo si Marky Fulmore at nakangising sinabi, Angus Carroll, pinlano mo ba ito? Ngumiti ang matanda at sinabing, Marky Fulmore, paano mo nasasabi iyan? Wala akong nakikitang problema sa away ng mga bata. Bumantong hininga si Marky Fulmore at sinabing, wala akong pakialam kung ano ang balak mong gawin. Ngayon, sabihin sa iyong mga tao na lumayo sa aking daraanan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Tumango si Angus Carroll at sinabing, ang sama ng loob mo, Marky Fulmore. Pagkatapos, tumingin siya sa mga gwardya sa paligid niya at sinabing, umalis kayo at hayaang umalis si Marky Fulmore. Pagkasabi niyon ay nag-inviting gesture pa ang matanda. Malamig na sumingot si Marky Fulmore at umalis sa training ground kasama si Philip at ang iba pa. Pagkaalis nila, lumapit si Reynold sa matanda at sinabing, Mr. Carroll, ako. Smack! Galit na sinampal ni Angus si Reynold sa mukha at malamig na sinabi, 2 beses ka talagang natalo. Ano ang silbi ng pag-iingat sa iyo? Sa sinabi nito, galit na umalis si Angus. Tumayo si Reynold sa pwesto, naikuyom ang kanyang mga kamao, at tumingin sa papaalis na likod ni Marky Fulmore at ng iba pa. Isang madilim na lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa panig na ito, umalis si Philip sa kanlurang distrito kasama si Marky Fulmore. Matapos may sakay si Fennel at ang iba pa sa kotse at dinala sa malapit na medical center, tinanong niya, Marky Fulmore, sino ang matandang iyon ngayon? Napabuntong hininga si Marky Fulmore at sinabing, Angus Carroll ang pangalan niya, at siya ang orihinal na namamahala sa pagbabantay sa Stargate. Ngunit nang maglaon, dahil sa isang insidente, siya ay tinanggal sa posisyon na iyon at ngayon ay responsable para sa mga panlabas na gawain. Angus Carroll. Inulit ni Philip ang pangalang ito at nagtanong, siya ba ang taong inayos ng Heavenly Court sa Cockley Mountain? Tumango si Marky Fulmore at sinabing, tama. Hindi naman mahina ang matandang iyon. Pinakamabuting huwag magkaroon ng anumang salungatan sa kanya. Hindi ibig sabihin na nailigtas kita ngayon ay kaya kitang iligtas muli. Sinabi ni Philip, salamat, Marky Fulmore.
Tinapik ni Marky Fulmore si Philip sa balikat at sinabing, "Binata, hindi kasing simple nang iniisip mo ang Cockley Mountain. Dapat kang maging maingat sa lahat ng iyong ginagawa. Ang isang maling hakbang ay maaaring nakapipinsala." Tumango si Philip. Aalis na sana si Marky Fulmore nang bigla niyang naalala ang isang bagay at sinabing, "Nga pala, ang batang babae na iyon ay nagkakagulo na makita ka kamakailan. Maaari kitang dalhin doon ngayon din." Panipi. Mabilis na tumanggi si Philip, "Marky Fulmore, hindi na kailangan iyon. May mga gamit pa ako." Napangiti si Marky Fulmore at sinabing, "Kiddo, alam ko kung ano ang iniisip mo. Pumunta at tingnan. Makakatulong ito sa iyo." Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.